Isang dalaga na buntis ng kanyang best friend, ngunit tinago niya ang bata dito dahil alam niya kasi na malabo siyang mahalin at magustuhan ng lalaki. Sa muli nilang pagkikita, maging daan kaya ang bata para maamin nila ang tunay na nararamdaman nila para sa isa't isa? Since high school, may gusto na si Anissa sa kaibigan niyang si Duke, ngunit hindi niya magawang aminin sa lalaki dahil may GF ito at alam niyang hanggang pagkakaibigan lang ang maibibigay nito sa kanya at baka tawanan lamang siya na to. Sa araw na nalaman nilang nakapasa sila sa board exam, niyaya siya ng lalaki na mag-celebrate sila at yun na sana ang chance para sabihin niya ang tunay niyang nararamdaman dito. Pero hindi inaasahan na may nangyari sa kanilang dalawa. Sa takot ni Anissa, kaagad siyang bumalik sa bahay at napagdesisyonan na hindi na ulit siya magpapakita sa kanyang best friend. Pumayag siya sa kagustuhan ng mga magulang niya na doon na lamang siya magtatrabaho sa company ng kanyang tiyahin hanggang sa nalaman na lamang noong nasa ibang bansa na siya na may nabuo pala sa nangyari sa kanila ni Duke. Nagkaanak sila ng best friend niya hanggang sa magdalawang taon ng batay na pagpasya niyang bumalik ng Pilipinas. Paano? Pag muling nagtagpo ang landas nila ni Duke at sa panahong yun ay kasal na ang lalaki, magagawa niya pa kayang sabihin ang tungkol sa anak nila? Nagising si Anissa na masakit ang nasa pagitan ng hita niya. Napatitig siya sa lalaking katabi hanggang sa nagbalik sa kanya ang lahat. Ang nangyari sa kanila ng best friend niyang si Duke. Ang plano lang sana niya ay aaminin niya lamang ang tunay niyang nararamdaman para dito, pero hindi yung may mangyayari sa kanilang dalawa. Kaya bago pa magising ang lalaki, bumangon na si Anissa at hindi siya pwedeng maabutan ni Duke. Kailangan niya makaalis agad, lalo't baka abutan sila ng girlfriend na to. Ayaw niyang masabunutan. Madali siyang nagbihis hanggang sa tuluyan niyang nilisan ng bahay kung saan si Duke lang ang nakatira dahil nasa ibang bansa ang mga magulang nito at may inaasikasong negosyo. Naalala din niya na yari siya sa parents niya dahil umaga na nga siyang nakauwi. Mabuti na lamang at pag-uwi niya, wala doon ng mga magulang, inaasikaso ang kani-kanilang mga trabaho. Ang daddy niya ay isang lawyer at ang mami niya naman ay may-ari ng isang flower shop. Nag-iisa siyang anak, kaya nga tuwang-tuwa ang mga ito nang makatapos siya ng business and management dahil makakatulong siya sa company ng kanyang tita sa ibang bansa. Ma'am Anissa, saan po kayo galing? Bakit po inumaga kayo ng uwi? Bago pa siya makakyat para makapunta sa kanyang kwarto, inusisa na siya ng isa sa mga katulong. May inayos lang. Sige, punta na ako sa kwarto. Sabi niya na lamang at kumilos na parang nagmamadali, kaya medyo na-weirduhan sa kanya ang kanilang katulong. Sana lamang hindi siya ikwento ng mga ito sa kanyang mga magulang. Habang nasa kanyang kamat na kahiga, bigla na naman niyang naalala ang nangyari sa kanila ni Duke. Siguro naman dahil sa kalasingan, hindi na iyon maaalala ng lalaki. Sana nga lang. Buong maghapon, nagkulong lamang si Anissa sa kanyang kwarto at dinadalhan lamang siya ng pagkain. Ayaw niya ring lumabas. Gusto niyang doon muna siya sa kwarto niya para makapag-isip-isip siya ng maayos. Hanggang sa naisipan niyang tignan ang account ni Duke. Nakita niyang binati na ang lalaki ng GF na to. Kung nasa tabi nito lang ang GF nitong si Gail, siguradong ang babae yung yayayain ni Duke na mag-celebrate at hindi siya. Mas mabuti pa nga sana na gano'n na lamang ang nangyari. Itinakip ni Anissa ang unan sa mukha niya. Pilit na kinakalimutan ang kagagahang nagawa niya. Kinagabihan, umuwi na ang kanyang mga magulang. Sabay talagang umuwi ang mga ito, kaya bumaba na siya. Good evening, Dad and Mom. Bati niya sa mga ito. Walang good evening, lalo pat alam namin na umaga ka nang umuwi. Sabi ng ginang. Napatingin tuloy siya sa isa sa mga maid na siguradong nagsumbong sa mga magulang niya. Alam niyo naman na pumasa ko sa board exam, di ba? Nag-celebrate lang naman po ng kaunti. Pagdadahilan niya sa ginang, pero imbis na matuwa at palagpasin ang ginawa niya, mukhang ginalit niya pa ata. Sino naman ang kasama mo? Baka kung anong pinaggagawa mo, Anissa. Striktang sabi ng kanyang mami. How's Duke? Hindi ba't pumasa din siya? Sabay ba kayo nag-celebrate? Tanong ng kanyang daddy. Napalunok si Anissa. Iba yung epekto sa kanya nang banggitin ng kanyang mga magulang si Duke. Kung alam lang na mga ito ang nangyari, siguradong pinalayas na siya. Nakapasa rin siya, Dad, pero hindi ko alam kung anong ginawa ng lalaking yun. Sabi niya sa paraang hindi halata na siya ay nagsisinungaling. How about dun sa offer ng tita mo? Nakapag-isip ka na ba na doon ka magtatrabaho? Pagtatanong ng kanyang mami. Yes, ma'am, doon na lang po. Walang pag-aatubili niyang sagot. Mabuti naman kung ganun. Matutuwa ang tita mo.
Nakangiting sabi ng ginang. May regalo nga pala kami sa'yo ng mami mo. Medyo busy kami kahapon kaya hindi ka na namin nabatit nabigyan ng regalo. Inabot kay Anisa ng kanyang daddy ang isang paper bag na may mga lamang mga damit pang office para sa kanyang pagtatrabaho. Ang galing talaga ng kanyang mga magulang eh. Nagustuhan naman niya dahil magaganda kaya napayakap na lamang si Anisa sa kanyang mga magulang. Kung malalaman lang ng mga ito ang ginawa niya, siguradong hindi lang sampal at sermon ang kanyang aabutin bago kung ano-ano pang masasakit na salita. Akala ni Anisa ay pupuntahan siya ni Doc pagkatapos ng nangyari, pero walang Doc na nagpunta sa kanilang bahay. Medyo umasa lamang siya, ngunit ayos naman na yun para hindi na siya magdalawang isipan na umalis sa bansa. Total, ayos naman na ang lahat, pati na rin ang mga papeles niya. Minadali yata talaga para makaalis na siya ron. Sa araw na iyon, naisip ni Anisa na i-check ang account ng kanyang best friend. Doon niya nakita mga pictures nito kasama ang nobya. Pero bago pa siya tuluyang lamunin ng inggit at selos, naisipan na niyang patayin ang kanyang cellphone dahil sa ginagawa niya, sinasaktan lamang niya ang kanyang sarili. Alam niya namang nakakasakit sa kanya ay ginagawa niya pa rin. Hindi ba't ta ngayon? Yaya, may tanong lang po ako. Nagkagusto na po ba kayo sa isang tao na alam niyong malabo kayong magustuhan? Hindi alam ni Anisa kung anong pumasok sa isip niya at bakit tinanong yon sa kanilang kasambahay. Bakit iha? Nagkakagusto ka ba sa taong walang gusto sa'yo? Pag-uusisapan ito, kaya napakamot na lamang sa ulo si Anisa. Hindi po naisip ko lang dahil doon sa mga napapanood ko. Agad na pagtanggi ni Anisa, siguro may gusto ka sa best friend mo no? Yaya, ma-issue ka. May GF na yun. Tsaka hanggang mag-best friend lang talaga yung kayang ibigay nun sa akin. Pagpapaliwanag ni Anisa sa kanyang yaya. Sabi mo mami, pero hindi ko pa nararanasan. Pero sigurado ko masakit yun. Ang naging tugon kay Anisa ng kanilang kasambahay. Masakit naman talaga. At yun ang nafe-feel niya ngayon. Magkakagusto ka na nga lang. Dun pa talaga sa taong malabong maging sayo. Pagkatapos makipagdaldalan sa kanilang kasambahay, naisip na Anisa na linisin na lamang ang kanyang kwarto upang sa pag-alis niya ay may iwan niya iyong malinis. Bawat sulok, nilinis na lamang niya kaysa naman kung ano-ano ang kanyang gawin. Sa paraang yon, makakatulong pa siya sa kanilang mga katulong. Noong lunch, niyaya niya ang mga kasambahay nila na sumabay sa kanya sa pagkain. Mabuti na lamang kahit yung isa ay sumabay sa kanya. Siya na ang nagpresenta na maghugas ng pinggan. Hanggang sa sumapit na ang hapon na ang ginagawa niya lamang ay maglibot-libot sa kanilang bahay dahil hindi rin naman siya makatulog. Medyo umaasa din siya na tatawagan siya ni Duke dahil sure naman siya na hindi siya nito mapupuntahan dahil nasa ibang lugar ito kasama ang nobya. Kinagabihan, umuwi na ang kanyang mga magulang. Naglinis ka raw ng kwarto mo. Hindi na ikaw yung anak ko na kilala ko, pabirong sabi ng kanyang mami. Pumasa nga siya sa board tapos paglilinis lang ng kwarto, hindi niya pa alam. Siyempre, easy-easy na lang yun. Pero dati kasi talaga'y tamad siya, kaya gano'n na lamang ang pagtataka ng kanyang mami. Kita ko yung mga post sa account ni Duke. Maganda rin pala yung GF niya. Sabi ng kanyang mami, kaya ang kaninang ngiti sa labi ni Anisa ay kaagad na naglaho. Bakit ba kailangan pang sabihin yun? Kaklose mo ba yung GF niyang yun? Tanong kay Anisa ng kanyang ina. Hindi po. Baka sa ugali mo naman may problema. Sabi ng kanyang ina kaya napairap si Anisa. Kasalanan niya bang para sa kanya ay medyo may kaartihan ng girlfriend ni Duke? Siyempre hindi naman niya kasalanan yun. Bagay naman silang dalawa. Sabi ni Anisa, tinitignan kung anong sasabihin ng kanyang mga magulang. Bagay nga sila. Sa tingin ko ay mas mukhang responsable ang babaeng yun kaysa sa'yo at mas matured. Di nga namin alam ng daddy mo kung paano nagtagal yung pagkakaibigan nyo ni Duke kahit ganyan ka. Pagbibiro kay Anisa ng kanyang ina, kahit na ang biro nito ay nakakasakit na talaga sa kanya. Sobra ka naman mami, di sana all matured at kung bagay sila, di bagay sila. Halatang pikon na sabi ni Anisa, kaya nang umakyat na siya ay nagtinginan ang kanyang mami at daddy at napakibit balikat na lamang. Paano na kaya ang pagkakaibigan ng dalawang yun kung nasa ibang bansa magtatrabaho yung anak natin? Ang tanong ng ginang sa kanyang asawa. Kahit naman magkalayo silang dalawa, pwede pa rin naman silang maging kaibigan. Sagot naman ng Ginoo. Sayang din naman kasi kung masisira yung pagkakaibigan nilang dalawa nang dahil lamang sa ibang lugar magtatrabaho si Anisa. Nakapokus yung atensyon ni Duke ngayon sa GF niya at hindi sa anak natin
at kung masisira man ang pagkakaibigan nila dahil doon, hindi naman malabo na makahanap agad ng bagong kaibigan yung anak natin. Hindi niya naman siguro dadamdamin na lalayo muna sa kanya si Anisa. Pag-uusap ng dalawang mag-asawa. Halos ilang taon na rin kaibigan ng kanilang anak si Duke. Mula grade 5 yata ay magkaibigan na yung dalawa. Mahirap ngang paghiwalayin, ngunit nagbago ang lahat nang magkaroon ng GF si Duke na mukhang ayos lang din naman sa anak nila. Dumating na ang araw ng flight ni Anisa papunta sa New York, kung saan doon nakatira ang kanyang tiyahin at ang asawa nito. Mayroong pagmamay-aring company ang mga ito doon. Doon siya magtatrabaho dahil yun din ang gusto ng kanyang mga magulang. Dahil kung sa Pilipinas pa siya maghahanap ng company na pagtatrabahuhan, talagang mahihirapan siya. Baka isang buwan ay sayangin niya lamang sa paghahanap ng trabaho. Hinatid siya ng kanyang mga magulang sa airport. Hindi mo talaga ipinaalam kay Duke ang tungkol sa pag-alis mo? Patanong na sabi sa kanya ng kanyang ina. Busy naman yun sa GF niya kaya okay lang. Sagot naman ni Anisa. Ikamusta mo na lamang kami ng daddy mo ha? Huwag kang tatanga-tanga dun anak. Matatawa ba siya o ano? Minsan talaga, malakas ang trip ng kanyang ina. Grabe naman talaga. Hindi na alam ni Anisa ang gagawin sa mga magulang. Hindi naman ako tanga mami. Pero dun sa part na nagkakagusto siya sa best friend niya, yun ang tanga. Magkakagusto ka lang, dun pa talaga sa taong hanggang pagkakaibigan lang ang maibibigay sa'yo. O di ba ang sakit? O sige na hindi ka na tanga, pero ayusin mo dun yung sarili mo ha. Ayokong makakarinig ng kung ano-ano sa tita mo. Paalala pa kay Anisa ng ginang, hanggang sa humalik na siya sa pisngi ng kanyang mga magulang at kumaway na dito. Matagal ang naging biyahe ni Anisa, pero masaya siya na sinundo siya ng kanyang tita sa airport at ng asawa na to. Wala pang ang anak ang dalawa kahit ilang taon ng mag-asawa. Ang alam niya, ang tita niya ang may problema. Tita, ano po bang may tutulong ko sa company ninyo? Tanong agad ni Anisa na kinatawa ng kanyang tiyahin. Iha naman, wag naman agad trabaho yung iniisip mo. Magkwentuhan na muna tayo. Balita ko ay may best friend ka sa Pilipinas. Sabi ng kanyang tiyahin at binigyan si Anisa ng isang nakakalokong ngiti. Hindi ko nga po nasabi na dito ako magtatrabaho at hindi sa Pilipinas. Pagpapaliwanag ni Anisa sa kanyang tiyahin. Bakit naman hindi mo sinabi? Busy naman po yun sa GF niya. Ang naging sagot ni Anisa. Kaya binago na lamang ng kanyang tiyahin ang usapan. Tito, kamusta na po kayo? Inaaway pa rin ba kayo ni tita? Tanong ni Anisa sa asawa ng kanyang tiyahin. Nakakausap niya naman ang mga ito noong nasa Pilipinas sa pamamagitan ng video call. Hindi naman. Natawa na lamang si Anisa sa naging sagot na to. Mabuti naman po, akala ko po ay pumunta ako dito para may taga-awat kayo. Natawa na lamang ang mag-asawa dahil sa kanyang sinabi. Hindi maiwasang mapahanga ni Anisa nang makarating sa bahay ng kanyang tiyahin. Mas malaki kasi iyon sa bahay nila sa Pilipinas at napakaganda talaga. As in halatang lahat ay mamahalin. Ang ganda-ganda naman po ng bahay niyo. Salamat iha, pero simula ngayon, bahay mo na rin to since dito ka naman na muna titira. Nakangiting sabi kay Anisa ng kanyang tiyahin. Pinaayos na pala namin ng tita mo yung magiging kwarto mo. Ang bait talaga ng asawa ng kanyang tita Maureen. Bagay na bagay ang dalawa. Parehas na may mabuting puso. Hanggang sa pinahatid na si Anisa sa magiging kwarto niya. Manghang-mangha siya dahil ang ganda rin na magiging kwarto niya. May trabaho na nga siya, magkakapera siya at maganda pa ang kanyang tinutuluyan. Ngunit hindi naman maiwasan na Anisa na siya ay mag-guilty dahil nga hindi siya nakapagpaalam kay Duke. Pero kung ginawa naman niya yun, baka hindi niya magawang umalis at manatili na lamang siya sa Pilipinas para manatiling kasama ang lalaki. Kaya naman itong wala siya dahil may GF ito. Iha, mukhang malalim ata iniisip mo. Naabutan si Anisa ng kanyang tiyahin na tila may kung anong iniisip. Wala naman po tita. Tita mo ko, kaya wag kang mahiyang magsabi sa akin. Wala po talaga. Dahil mahal kita at pamangkin kita, paniniwalaan kita. Pero lagi mong tatandaan na wag kang mahihiyang magsabi sa akin. Nandito lang ako. Tsaka ito lumabas ng kanyang kwarto. Nahihiya siyang ikwento sa kanyang tita na nagkagusto siya sa best friend niya. Sa best friend niya na dapat hanggang kaibigan lang din. Hindi niya dapat nagustuhan at dapat hindi na uwi sa love. Bakit kasi may pagkatanga siya? Tama nga ang kanyang mami, may taglay din siyang katangahan. Pero sure naman si Anisa na hindi siya hinahanap ni Duke lalo pa at busy ito sa nobya na to. O Duke, anong ginagawa mo dito? Tanong kay Duke ng ina ni Anisa.
Pumunta siya sa flower shop ng ina ng dalaga. Nang pumunta kasi siya kanina sa bahay namang ito, ay maids lang ang tao doon at wala doon si Anisa na laking pagtataka niya lang naman. Oo, isang linggo rin siyang busy dahil sa mga trips nila ng kanyang GF. Pero hindi naman niya nakakalimutan ng best friend niya at naaalala pa niya ang nangyari sa kanila ni Anisa. Nadapa lang naman siya ng kalasingan niya at akala niya ang GF niya ay si Anisa. Yun ang dahilan kaya medyo nahiya siyang magpakita sa dalaga. Tita, itatanong ko lang po sana kung nasan si Anisa. Magalang na sabi ni Doc sa ginang na biglang nag-iba ang timpla ng muka. Kanina, handa itong sagutin ang tanong niya. Pero ngayon, mukhang gusto siyang itaboy ng ginang at sabihin na ayaw siya nitong makausap. Si Anisa, nasa tita niya sa New York. Diniretsa na siya ng ginang dahil ayaw na nitong magpaligoy-ligoy pa at kung ano-anong sabihin. Mas gusto nito ng diretsahan. Ano pong ginagawa niya dun? Wala naman po siyang nasabi sa akin. Takang sabi ni Doc na mababakas ang kung anong emosyon sa boses nito. Para bang galit? Dun siya magtatrabaho sa company ng kapatid ko. Muling sagot ng ginang. Kung ganun po'y bakit hindi niya sinabi sa akin? May sama ng loob na sabi ni Doc. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa inyo ng anak ko, pero hindi ko rin masasagot ang tanong mo. Sige po, aalis na ako. Salamat po sa pagsasabi sa akin ng totoo. Pagpapaalam ni Doc, pagbibigay na rin ng galang. Masama ang loob niya kay Anisa. Akala niya ba'y magkaibigan sila? Dahil ba doon sa nangyari? Pinagsisisihan niya rin naman yun, kaya nga ilang araw niyang hindi nagawang magpakita sa dalaga. Tsaka lasing silang dalawa nun. Hindi rin niya alam na siya pala ang makakakuha ng pagkabirhen na to. Kung makikita lamang niya si Anisa at kung hindi ito pumunta ng ibang bansa, baka hihingi agad siya ng tawad. Wag lang masira ang kanilang pagkakaibigan. Sana nga lang makontak niya si Anisa at hindi siya baliwalain. Hindi nito baliwalain ang kanilang pagkakaibigan. Alam niyang nawalan siya ng oras dito, pero gusto sana niyang makabawi at mukhang huli na ang lahat dahil nasa ibang bansa na nga to. Napabalik na lamang ng wisyo si Doc nang tumawag sa kanya ang kanyang GF na si Gail. Good news babe! Pumayag si Dad na sa company ka na lamang namin magtatrabaho. Sabi ni Gail sa kanya. Masaya ang boses na to. Gusto niya din sana matuwa pero bakit nalulungkot siya? Marahil ay dahil umalis si Anisa na wala man lang paalam, hindi man lang siya sinabihan. Sa New York ay nagsisimula ng magtrabaho si Anisa sa company ng kanyang tiyahin. Hindi naman mahirap ang kanyang trabaho doon dahil isa siyang sekretary at mukhang sinadya ng kanyang tita na mapadali ang kanyang trabaho at hindi siya nito pahihirapan. Marami na rin siyang nagiging kaklose doon at madalas nakikita niya ang mga lalaki na nakatingin sa kanya. Malamang nagagandahan sa kanya. Sa bagay maganda naman talaga siya. Nasa lahi nila yun. Tumawag sa akin yung mami mo, ang sabi kay Anisa ng kanyang tita Maureen. Ano pong sabi? Kinausap daw siya nung kaibigan mo. Biglang natahimik si Anisa. Mukhang hinahanap na siya ni Doc. Pero bakit ngayon lang kung kailang wala na siya? Natapon niya na rin kasi yung SIM card niya at nagpalit na ng bago kaya hindi na siya makukontak pa nito at nag-deactivate na rin siya ng mga account para siguradong mawawala na sila ng koneksyon at para makamove on na siya sa feelings niya dito. Dapat kasi hindi na lang po kinausap ni Mami. Nagkaroon ba kayo ng pagtatalo ng kaibigan mong yon at nagsiselos ka lang o nagdamdam nang magkaroon siya ng GF? Diretsahang tanong kay Anisa ng kanyang tiyahin. Bakit naman po kung magsiselos at magdadamdam? Alam ko naman po na kaibigan lang ako. Sabi ni Anisa at peking tumawa. Pero imbis na tumawa rin ang kanyang tiyahin, pinakatitigan lamang siya na to. Alam mo Iha, ayoko sa lahat yung sinungaling. Kaya paghanda ka na, magsabi ka ng totoo sa akin. Seryosong sabi ng kanyang tiyahin, kaya natahimik si Anisa. Nagsisinungaling naman talaga siya. Dahil nakaramdam talaga siya ng selos na magkaroon ng GF si Doc dahil nawalan nito ng oras sa kanya. Kaya heto, mas pinili na lamang niyang lumayo at para makalimutan ang nangyari sa kanila. Sigurado naman siya na wala lamang iyon kay Doc at pagkakamali lamang yun. Babe, bakit parang wala ka lagi sa sarili mo? Tanong kay Doc ng kanyang GF na si Gail. Naroon sila sa company ng ama nito. Doon na siya nagtatrabaho. Madali lang naman ang binibigay sa kanya at sanay naman na siya. Mayroon din siyang sariling opisina. Ewan niya ba? Hindi pa rin mawala sa isipan niya si Anisa. Hindi niya kasi makontak ang dalaga. Paano ba naman naka-deactivate ito at yung dati nitong number, hindi na rin niya matawagan? Nothing babe, sabi niya sa nobya.
Lumapit naman ito sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Ito ang gusto niya kay Gil. Masyado itong malambing kaya nga ang dali niyang nahulog sa babae at wala na rin siyang balak na pakawalan pa ito. I'm just curious, baka kasi mamaya babae na yung tumatakbo sa isipan mo tapos hindi ko pa alam. Ayokong masaktan. Hinarap ni Duke ang nobya. I will never hurt you, Gil. Mahal kita. At hinalikan niya ito sa noo, kaya napangiti na lamang ang kanyang nobya. Walang ibang naidudulot sa kanya si Gil, kundi ang kasiyahan. Sa araw-araw na magkasama sila, palagi siya nitong pinapasaya. Ito ang bumubuo ng kanyang araw. Mas mabuti pa nga sigurong kalimutan niya na lamang si Anisa. Total, mukhang binaliwala naman na siya ng babae. Yung pagkakaibigan nila parang wala na lang. Dahil simula nung umalis ito tumungo sa ibang bansa, hindi man lang nagpaalam sa kanya. Si Anisa hindi nakilala ni Gil dahil noon takot na takot siyang ipakilala ni Anisa kay Gil. Baka kasi pagsilosa ni Gil ang best friend niya, pero mas mabuti pa nga atang ginawa niya yun. I'm done, sabi niya nang matapos na ang pinapagawa ng ama ni Gil, kaya makakapag-lunch na sila ng kanyang nobya. Siya lang kasi yung iniintay na to. Saan mo gustong kumain? Tanong ni Duke kay Gil. Sa favorite kong restaurant. Ayoko sa cafeteria. Masyadong maraming tao doon at medyo magulo. Sabi pa ni Gil sa kanya. Oo, medyo may pagkamaarte ang kanyang GF, pero tanggap niya naman yun. Tanggap niya ang lahat ng katangian na to. Kung yun ang gusto mo, then doon tayo pupunta. Ngiti niyang sabi sa nobya. Kaya naman tuwang-tuwa ito, habang si Anisa hindi malaman kung ano bang nangyayari sa kanya. Madalas kasi siyang mahilo. Hindi naman masyadong madami ang pinapagawa sa kanya ng tiyahin, kaya hindi dahil sa pagod. Tapos, bigla-bigla na lamang din siyang nasusuka, lalo na kapag hindi niya gusto yung amoy ng pagkain. Hindi kaya... No, hindi pwede. Mali yung iniisip niya. Hindi pwedeng mangyari yun. Pero bigla niyang naalala na hindi pa pala siya dinadatnan. 2 linggo na. Bigla tuloy siyang kinabahan. Habang abala sa pag-iisip si Anisa, biglang pumasok sa kanyang kwarto ang kanyang tita na pinaliban muna siya sa pagpasok sa trabaho dahil nga sa madalas niyang pagkahilo. Mababakas niya sa tingin pa lang ng kanyang tiyahin na may gusto itong alamin. Gamitin mo to, at nilagay nito sa kanyang kamay ang isang piti. Pero tita, hindi po ako buntis. Pagdadahilan ni Anisa para lamang hindi yun ipagamit sa kanya, pero bigla siyang natakot sa kakaibang tingin ng kanyang tiyahin. Gagamitin mo yan o isusumbong kita sa mami mo? Kaya wala na siyang nagawa kundi sundin ito at gamitin ng piti upang magkaalaman. Nag-intay siya ng ilang minuto para sa resulta. Tsaka siya lumabas ng banyo. Batid ng kanyang tiyahin na ayaw niyang ipakita ang resulta kaya kinuha nito ang piti. Sino nga man ang anak mo? Gulat na sabi ng kanyang tiyahin habang nakatingin sa piti na may lumabas na 2 guhit, pero hindi siya makasagot at nakatahimik lang. Sinong ama? Pag-uulit ng kanyang tiyahin. Galit na ito dahil siguradong mayayari siya sa kanyang ina. Tita, please, huwag niyo pong sabihin kila mami. Nagmamakaawang sabi ni Anisa sa kanyang tiyahin. Sigurado kasi siyang magagalit sa kanyang mga magulang. Hindi niya naman alam na magbubunga yung nangyari sa pagitan nila ni Duke. Hindi ko sasabihin kung sasabihin mo sa akin kung sino yung ama ng batang nandyan sa sinapupunan mo. Istriktang sabi ng kanyang tiyahin at ngayon niya lamang ito nakitang ganoon. Si Duke po. Pag-amin niya rito. Pero please tita, wag niyo po munang ipapaalam kina mami. Ako na pong bahalang magpaliwanag. Nakikiusap na sabi ni Anisa. Kailangan kang panagutan ng lalaking yon. Tita, may GF na po si Duke at ayoko masira sila. Kaya ko naman po mag-isang buhay ng bata. Ang sabi ni Anisa na kinailing ng kanyang tiyahin. Kung kaibigan lang ang turing niya sa'yo, bakit ka ginalaw? Lasing po kami nun tita. Isang pagkakamali po ang nangyari. Pagtatanggol pa ni Anisa kay Duke mula sa kanyang tiyahin. Ngayon, ikaw mag-isa ang mahirapan habang siya nagpapakasaya kasama ang GF niya. Hindi na muna pinagtrabaho si Anisa ng kanyang tiyahin dahil baka mapano daw siya. Kahit na hindi pa naman malaki ang tiyan niya at kaya pa naman niya ayaw siyang papasukin ng kanyang tiyahin sa company at sinabing magpahinga na lamang daw kung ayaw niya itong magalit. Wala tuloy siyang ginagawa sa bahay na to. Naboboard na nga siya pero hindi naman niya magawang umalis. Baka kasi magalit ang kanyang tiyahin at isa pa hindi niya pa masyadong sa ulo ang New York. Baka maligaw lamang siya at saan mapunta. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na nasa sinapupunan niya ang batang bunga ng pagkakamali nila ni Duke dahil hindi naman nila parehong gusto ang nangyari.
Well, aaminin niya na hindi niya naman ganoong pinagsisisihan ang pagbibigay niya ng sarili kay Duke. Pero si Duke, siguradong siya, pinagsisisihan nito ang nangyari sa kanila. Dahil nga may GF ito at hanggang kaibigan lamang ang kaya nitong ibigay sa kanya. O baka nga hindi na rin siya tinuturing na kaibigan ng lalaki, tuluyan na siyang kinalimutan. Tuwing sumasagi sa isip niya ang tungkol sa mga bagay na yon, hindi niya maiwasan na mapaluhan na lamang dahil siya ay nasasaktan. Nasasaktan siya dahil magkakagusto't magmamahal lamang siya, doon pa sa taong hindi naman kayang ibalik ang kaya niyang ibigay na pagmamahal. Kaya hanggang madaling araw ay nagmumuni-muni siya at kung ano-ano ang pumapasok sa isipan. Maya-maya pa'y natigil sa pagmumuni-muni si Anisa dahil tumatawag ang kanyang mami. Nakipag-video call ito, kaya naman agad niyang pinunasan ng mga luha na tumulos sa kanyang mga mata. Ayaw niyang malaman ng mami niya na siya ay umiiyak. Mami? Pinilit niyang pasiglahin ang kanyang boses, pero ang totoo, nagigilty siya dahil buntis siya tapos hindi man lang alam ng mga ito. Hindi siya nagsasabi sa mga ito at tinatago ang kanyang kalagayan. Kamusta ka dyan, anak? Tanong naman ng kanyang mami. Mukhang nasa flower shop ito dahil kitang-kita niya ang background na puro bulaklak. Ayos lang po ako dito, wala naman po masyadong pinapagawa si tita sa akin. Pagsasabi naman niya ng kasinungalingan. Dahil lang totoo, hindi naman talaga siya ayos at isa pa, walang pinapagawa sa kanya ang tiyahin dahil ayaw nga siyang pagtrabahuhin. Mabuti naman kung ganun, mukhang binibigyan ka ni ate ng special treatment. Sabi ng mami niya at kunwari pang tumawa, kaya nakitawa na lamang din siya. Si Du. Hindi niya pinatapos ang ina sa sasabihin. Mas mabuti siguro mami kung hindi na lang natin siya pag-usapan. May pakiusap niyang sabi sa mami. Sa bagay, pagkatapos noong nakausap ko siya, hindi ko na ulit siya nakita pero balita ako. Doon siya nagtatrabaho sa company ng GF niya. Sinabi niya nang wag pag-usapan pero nagkwento pa rin talaga ang kanyang nanay. Ayos yun naman talagang gusto niya eh. Tandang-tanda niya pa kung paano magkwento sa kanya si Duke na gusto nitong magtrabaho sa company ng mga magulang ng girlfriend na to. Hindi na yun mawawala sa kanyang isipan, nakatatak na nga ata. Maayos ka rin naman dyan, parehas lang naman kayong dalawa. Huwag kang mag-alala at pagbalik mo dito, naniniwala ko maayos niyo pa yung friendship ninyo. Pagpapagaan ng loob nito sa kanya, kaya naman pinilit na lamang umiti ni Anisa dahil ayaw niyang makita ng kanyang ina na malungkot at ito ay mag-aalala. Sana nga, may sinasabi ka ba anak? Tila hindi narinig ng ginang ang kanyang sinabi. Wala. Baka marami kayong customer ngayon. Sige, babay na po muna mami. At pinatay na ang tawag. Inaantok na rin kasi siya at kailangan na niyang magpahinga. Samantalang ang ginang, nagsisisi na sana hindi niya na nabanggit pa ang kaibigan ng anak. Mukhang hindi rin maganda ang pagtawag niya dahil sa lugar nito ay madaling araw na samantalang sa Pilipinas ay hapon. Sa susunod talaga na makikipag-video call siya sa anak, hindi niya nababanggitin si Duke. Kanina kasi, kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata ng anak na hindi niya gusto pang makita. Ayaw niyang nakikitang nasasaktan ng anak. Hindi nga niya masabi sa anak na tila nakalimutan na ito ni Duke dahil dumaan ang lalaki sa kanyang flower shop kasama yung girlfriend na to, pero hindi man lang kinamusta si Anisa. Mas maganda naman ang kanyang anak sa GF na to, pero si Duke, ang dami talagang biniling bulaklak para sa girlfriend. Hindi naman naging mahirap ang pagbubuntis ni Anisa dahil nandiyan naman ang kanyang tiyahin na sumusuporta sa kanya. Kahit na piling niya ay medyo nagalit ito sa kanya dahil mali ang nagawa niya, nakaalalay pa rin ito sa kanya at hindi siya hinahayaan na mag-isang maghirap. Binili ka namin ng tito mo ng prutas at gulay para healthy lagi yung kinakain mo. May mga binili rin kaming vitamins para kapag naipanganak mo na si baby, ay healthy ito at walang kahit na anong sakit. Sabi kay Anisa ng kanyang tiyahin. Pati ang asawa nito ito do suporta sa kanya at hindi man lang siya ginajudge. Siguro kung ibang tao yun, kung ano-anong masasakit na salita na ang kanyang natanggap, pero iba ang kanyang tiyahin at ang asawa na to. Pag nakapanganak ka, wala ka bang balak na ipakilala ang bata sa ama nito? Tanong ng kanyang tita. Nakaupo sila sa magkabilaang sofa, kakatapos lamang magmerienda ng mga oras na iyon. Hindi ko po alam tita, ayoko namang makagulo sa kanya at sa GF niya. Nayuyukong sabi ni Anisa. Ahayaan mo na lamang na lumaking walang ama yung anak mo. Pagtatanong pa ng kanyang tiyahin. Hindi naman po sa ganun pero ayoko po kasing makasira ng isang relasyon. Hindi lang naman ikaw ang gumawa ng batang yan.
Kung tutuusin na yung dapat sisihin na yung lalaking yun dahil hindi niya nakontrol ang sarili niya at magkaibigan kayong dalawa. Kaya bakit kanya ginalaw? Hindi sapat na rason kung sasabihin niya na napagkamalan kanyang GF niya. Natahimik si Anisa. Hindi niya na alam kung paano mangangatwiran sa tiyahin. Gusto ko lang na magkaroon ng maayos na buhay yung apo ko. Kahit kilala man lang niya yung ama niya, kahit yun lang. Napatango na lamang si Anisa. Kahit na ang totoo, wala naman talaga siyang balak na ipakilala ang sanggol kay Duke kapag naipanganak niya na ito. Sa Pilipinas, nasa bahay ni Gail si Duke. Kasama niya sa dinner ang babae at ang mga magulang na to. Miss na rin niya ang may kasama sa dinner dahil ang mga magulang niya ay nasa ibang bansa at hindi pa rin magawang umuwi dahil may inaayos pang trabaho. So napagplanuhan niyo na ba ng anak ko kung kailan ang kasal? Pabirong tanong sa kanya ng daddy ni Gail. Dad, hindi pa namin napag-uusapan niya ni Duke kaya wag niyo naman siya sanang binibigla. Pagsaway naman ni Gail sa kanyang daddy. Wala naman sigurong masama sa sinabi ng daddy mo. Gusto lang naman naming makasigurado kung seryoso ba talaga sa'yo si Duke. Sabi naman ng ina ni Gail. Medyo hindi niya gusto ang mga magulang ng babae para kasing pinag-iisipan siya ng masama na may balak siyang lokohin si Gail. Of course, seryoso sa akin si Duke. Ano ba namang klaseng mga salita yan na lumalabas sa bibig niyo? Kinakabahan na nga yung tao na harapin kayo eh. Galit na sabi ni Gail sa mga magulang. Babe, okay lang naman. Tama naman sila eh. Dahil hindi agad ako nakasagot. Ayaw kasi ni Duke na mabastos ni Gail ang mga magulang ng dahil lamang sa kanya. Kaya sinaway na niya ang nobya. Pumapatol kasi talaga ang dalaga sa mga magulang nito. Lalo na kapag hindi nasusunod ang kanyang kagustuhan. Yon ang isa sa mga toxic trait ng dalaga. Bigla tuloy na paisip si Duke. Ni minsan hindi nakita ni Anisa na nakipagtalo sa mga magulang na to. Pero hindi dapat. Hindi niya dapat ikumpara si Gail kay Anisa. Dahil magkaiba ang dalawa at dapat hindi niya na naaalala pa ang babae. Pagkatapos noon, natapos na matiwasay ang dinner. Hinatid na siya ni Gail sa labas ng bahay ng mga ito. Babe, I just want to ask, kailan tayo magpapakasal? Tanong sa kanya ng nobya. Hindi agad nakasagot si Duke. Dati kasi ang gusto niya kapag kinasal siya nandoon si Anisa. Pero wala na ngayon dahil kinalimutan niya na ito at lahat ng memories nila. Natatakot lang kasi ako na baka hanggat hindi pa tayo kasal, bigla ka na lamang makahanap ng iba't iwanan mo ko. Biglang pagpapaliwanag ni Gail. I promise you, diba, na hindi kita lolokohin at hindi ako maghahanap ng iba. Masyado kitang mahal, Gail, para gawin yun sa'yo. Napangiti naman ang kanyang nobya dahil sa kanyang sinambit at mahigpit siyang niyakap. I'm so lucky to have you as my boyfriend. Tuwang-tuwa nitong sabi. Swerte din naman siya sa dalaga. Swerte siya dahil napaka-espesyal ng turing nito sa kanya at handa siyang ipagtanggol sa mga magulang na to. Ito ang nagpapasaya sa kanya ng sobra hanggang sa dumating na yung araw ng panganganak ni Anisa. Sa bahay na nga siya inabutan ng panganganak na mabuti na lamang at may kakilala ang kanyang tiyahin na doktor na malapit lang sa kanila at ito ang nagpaanak sa kanya. Hirap na hirap si Anisa sa pag-iri pero nasa tabi naman niya ang kanyang tiyahin at pinapalakas ang kanyang loob hanggang sa naisilang na niya ang isang lalaking sanggol na kamukhang kamukha ni Duke. Si Duke ang kamukha ng anak nila. Wala man lang nakuha sa kanya. Hindi maiwasang mapangiti ni Anisa habang naririnig ang pag-iyak ng kanyang anak. Hindi siya makapaniwalang may anak na siya. Samantalang ang kanyang tiyahin at ang asawa nito, tuwang-tuwa dahil may apo na sila. Tuwang-tuwa ang mga ito sa bata. Nagpasalamat ang kanyang tiyahin sa doktora. Siyempre may bayad yun at ang tiyahin niya ang gumastos. Ayaw siyang paggastusin at sinabing mag-ipon na lamang daw siya para sa future ng kanyang anak at kung hindi sapat ay handang tumulong ang kanyang tiyahin. Kamukha niya yung ama niya, sabi sa kanya ng tiyahin habang kalong-kalong niyang anak at pinagmamasdan sila. Magkamukha nga po sila, sabi naman niya at napangiti na lamang. Kaya hindi mo matatago yung katotohanan kung sakaling magkita kayo, Anisa. Hindi naman siguro tanga yung lalaking yun, ang sabi ng kanyang tiyahin. Kaya natahimik na lamang si Anisa dahil hindi niya na alam ang kanyang sasabihin. Walang salitang gustong lumabas sa bibig niya. Pagkatapos makarecover sa panganganak, ay gustuhin man ni Anisa na bumalik sa kanyang trabaho ay ayaw siyang payagan ng kanyang tiyahin dahil mas importante daw na alagaan muna niya ang anak niya. Handa naman kasi ang tita niya na suportahan siya at wala yun kahit na anong bayad, hindi rin isusumbat sa kanya. Kaya masaya si Anisa sa bawat araw na inaalagaan niya ang kanyang anak.
Kapag pinapadede niya at pinapatulog, kapag pinapatahan ito at kapag nagigising, may halong pagmamahal niyang ginagawa yun. Pero minsan, naiisip niya rin na papaano kung kasama niya ang daddy nito. Paano kung kasama niya si Duke na nag-aalaga sa anak nila? Samantalang sa Pilipinas ay may hinandang sorpresa si Duke para sa kanyang GF na si Gail dahil anniversary nila. Gustong gusto niyang mapasaya ito dahil araw-araw din naman siyang pinapasaya ng nobya. Manghang-mangha ang babae nang kanyang alisin ang blindfold na to. Nagpahanda kasi siya sa isang resto. Para sa'yo, ang sabi niya sa babae. It's so beautiful, masyado mo kong pinapasaya. Ang sabi naman ni Gail sa lalaki. Natuwa sa naging reaksyon ng nobya. Hanggang sa isinayaw niya ang babae at pagkatapos, si Gail din ang pinag-order niya ng food para sa kanila. Dahil mas importante ang gusto ni Gail kaysa sa kanyang kagustuhan. Pagkatapos nilang kumain, hindi inaasahan ng babae na magpo-propose siya dito. Napatakip pa ito sa bibig dahil sa sobrang pagkagulat. Hindi siya nito pinaghintay pa at sumagot agad ng yes. I can't believe na niyayaya mo na ako ng kasal. I'm so happy right now, babe. Tuwang-tuwa na sabi ni Gail, pero bigla na lamang sumagi sa isip niya si Anissa. Hindi niya alam kung bakit, kaya agad siyang napailing-iling. Babe, is there something wrong? Tanong ni Gail kay Duke. Wala naman. Ngiting sabi niya sa babae. Hanggang sa sabay nilang pinanood ang fireworks na kanyang pinahanda. Mabuti na lamang at nagustuhan niya ng babae. Akala niya kasi hindi nito yun magugustuhan. So pauuwiin mo yung parents mo para maka-attend sila sa kasal natin? Pagtatanong sa kanya ni Gail. Oo, tatawagan ko sila. Magugustuhan kaya nila ako? Huwag kang masyadong mag-isip. Magugustuhan ka nila. Minahal nga kita, diba? Corny niyang banat sa babae. Ang corny mo naman, babe. May paarting sabi ni Gail. Sa'yo lang naman ako ganito eh. Kaya napangiti na lamang ang babae. Hanggang sa naging balita sa TV ang tungkol sa kasal ni Gail at Duke dahil kilala ang pamilya ni Gail sa larangan ng negosyo. Nakaabot yun kay Anissa. Mukhang tama nga na hindi niya na ipaalam kay Duke ang tungkol sa anak nila dahil kapag pinaalam niya, makakasira lamang siya ng isang relasyon. Bubuhayin na lamang niya yung anak niyang mag-isa. Oo, nalulungkot siya pero wala naman siya magagawa. Anong laban niya kay Gail? Siya ay best friend or ex-best friend. Samantalang ito, mapapangasawa at magiging asawa na. Pag lumabas pa siya, lalabas siyang kontrabida na ayaw niya namang mangyari at madadawit ang anak niya. Gusto niyang magkaroon ng tahimik na buhay kasama ang kanyang anak. Magkaroon sila ng tahimik na buhay na mag-ina. After 2 years, ang cute-cute naman ng Draco na yan. Sobrang cute. Tuwang-tuwa ang kanyang tiyahin sa 2 taong gulang niyang anak. Samantalang ang bata, tila naiinis na dahil kanina pa pinipis silang pisngi na to. Kaka-2 taon pa lamang nito at kahit na 2 years old pa lamang, mabilis nang lumalakad dahil palagi ba naman niyang tinuturuan. Kahit nakasama niya ang anak sa company ay hindi naman ito nakakagulo doon. Sa totoo nga niya na tuwang-tuwa pa dito yung ibang empleyado, lalo na si Malcolm na kaibigan niya. Sa pananatili niya sa New York at pagtatrabaho niya sa company ng kanyang tiyahin, ay nakatagpo siya ng isang mabuting kaibigan at iyon ay si Malcolm. Ito rin ang minsang nagbabantay kay Draco at nag-aalaga sa kanyang anak. Masyado na nga rin itong close sa kanyang anak na kung mabuting titignan ng mga tao, aakalaing mag-ama ang 2 to dahil nga sa sobrang close. Malcolm, kung ano-ano namang tinuturo mo sa anak ko, ang sabi ni Anissa sa kaibigan na tumawa lamang bago binuhat si Draco dahil mag-uusap silang 2 ng kanyang tiyahin at mahalaga ang usapang iyon. Sa nakikita ko, mukhang close na close si Malcolm sa anak mo. Si Malcolm kasi ay isa rin sa mga pinagkakatiwalaang empleyado ng kanyang tiyahin dahil tunay itong maasahan at mapagkakatiwalaan. Bigla niya tuloy na alala kung paano sila nagkakilalang 2. Buhat-buhat niya noon ang kanyang anak nang biglang may dumating na lalaki at sinabing may pinadala daw ang kanyang tita. Ikaw pala yung pamangkin ni Ma'am Maureen? Ang sabi ng lalaki sa kanya. Kaya pala hindi ka makapagtrabaho, sabi ng lalaki at napatingin sa kanyang anak. Isip-isip niya tuloy, ginajudge siya nito at mukhang hinuhusgahan na rin ang buo niyang pagkatao. Hindi naman kita ginajudge, miss, kung yun ang akala mo. Kung gusto mo nga, pwede tayong maging magkaibigan. Masaya naman siguro kung magiging kaibigan ko yung pamangkin ng boss ko. Sabi ng lalaki doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Natutuwa ang kanyang tiyahin at sang-ayon ito sa pagiging magkaibigan nila ni Malcolm dahil may tiwala ang kanyang tiyahin sa lalaki. Bakit ka biglang natahimik?
Doon lamang bumalik sa realisasyon si Anisa dahil bigla kasi siyang napaflashback. Wala naman po tita, may naalala lang. Ang naging sagot ni Anisa sa kanyang tiyahin na biglang kinakunot ng noo na to. Sino? Ang ama ng anak mo? Ang ama ni Draco, siya ba? Sunod-sunod na tanong ng kanyang tiyahin. Tita naman, matagal ko na po siyang kinalimutan. Mabuti naman kung ganun dahil magugulo lang yung buhay niyo ng anak mo dahil sa lalaking yun. Napatango-tango na lamang si Anisa. Nagpaalam si Anisa na pupuntahan niya muna yung kanyang anak na kasama ni Malcolm hanggang sa nakita niya ang dalawa na naglalaro sa may hallway. Habang nakikitang masaya ang kanyang anak, hindi mapigilan ni Anisa ang sarili na mapangiti dahil para na ring may ama ang anak niya. Andito na pala yung mami mo, ang sabi ni Malcolm sa anak niya, kaya mabilis na siyang lumapit sa mga ito. Bumalik ka na nga sa trabaho mo, sabi ni Anisa sa lalaki. Porket pamangkin ka ng may-ari ng kumpanya, naggaganyan ka na. Kunwaring pagdadrama ng lalaki. Tigilan mo nga yan, hindi naman bagay sa'yo. Kunwari ay inis niyang sabi sa lalaki. Gusto ko pang makipaglaro kay Baby Draco. Bigla nitong sabi kaya hindi agad nakapagsalita si Anisa. Feeling mo naman anak mo, sabi niya sa lalaki. Hindi nga pero parang anak na. Ang sagot naman ni Malcolm. Ewan ko sa'yo, dun ka na nga sa trabaho mo. Ako na mag-aalaga sa anak ko. Wala naman kasing pinapagawa sa kanya ang kanyang tiyahin. Taray mo naman, pasalamat ka, maganda ka Anisa at magkaibigan tayo. Sabi ng lalaki at iniwan na sa kanya si Draco. Hanggang sa nakita niyang may hawak palang chocolate ang kanyang anak. Mukhang binigyan na naman ni Malcolm. Ang lalaking yun talaga. Sinabi na nga niyang wag nang bibigyan. Amos-amos mo naman, ang tito Malcolm mo talaga. Sabi ni Anisa habang pinupunasan ang mukha ng anak nang bigla na lamang may pumasok na naman sa kanyang isipan. Kamusta na kaya si Duke? May anak na kaya ito sa asawa nito? Hindi naman malabong mangyari yun. Nagsinungaling talaga siya sa kanyang tiyahin kanina nang sabihin niyang hindi niya na naaalala si Duke kahit na palagi pa rin itong pumapasok sa kanyang isipan. Pero never pumasok sa isip niya na ipakilala si Draco sa ama nito dahil ayaw niya makasira ng relasyon. Kaya naman na niyang mag-isa at nandiyan naman si Malcolm at ang kanyang tita at asawa nito para siya ay tulungan. Nakauwi na sila Anisa. Kasama nila si Malcolm dahil niyaya ito ng kanyang tiyahin na sumabay sa kanila sa dinner. Nahiya naman si Malcolm na tumanggi dahil napakabait ng kanyang tiyahin at nakakahiya naman talaga. Baka mamaya magalit pa ang kanyang tita Maureen. Good evening tito. Bati ni Anisa sa kanyang tito na asawa ng kanyang tita Maureen. Tumango naman ito sa kanya bago tumingin sa kanyang anak na kalaro na naman ni Malcolm. Tuwang-tuwa din kasi ito sa kanyang anak dahil napakabibo ni Draco at nagbibigay ng kulay sa bahay na iyon. Salamat po sa pag-imbita sa akin, sabi ni Malcolm sa kanyang tita Maureen nang matapos na silang kumain. Feeling nga niya, minadali ni Malcolm ang pagkain dahil ang bilis nitong matapos. Huwag ka munang umalis iho, may gusto pa sana akong sabihin sa'yo. Napalunok si Malcolm dahil sa sinabi ng kanyang tiyahin. Minsan kasi, nakakatakot talaga ang tono ng boses nito. Yung matatakot ka talaga dahil para itong galit kong minsan. Ano po ba yun? Muntik pang mautal na sabi ni Malcolm. Gusto niyang mapatawa pero baka doon na matapos ang friendship nila. Kaya hindi na siya tumawa pa. At medyo naaawa na rin siya kay Malcolm dahil sa mukhang natatakot ito sa kanyang tiyahin. Hihingi lang sana ako ng favor sa'yo iho. Huwag kang mag-alala, may bayad naman to. Pagsisinungaling ng kanyang tiyahin sa gusto nitong sabihin. Kahit ano po yan, ayos lang po sa akin, kahit wag niyo na po akong bayaran. Bukal sa loob na sabi ni Malcolm, kaya napangiti ang kanyang tiyahin. Gusto kong pag-uwi ng pamangkin ko sa Pilipinas. Samahan mo sila at magpanggap kang BF ni Anisa. Ang sabi ng kanyang tiyahin, kaya muntik nang maibuga ni Anisa ang iniinom niyang tubig dahil sa labis na pagkagulat. Tita, mag-usap nga po muna tayo. Sabi ni Anisa bago binigay muna si Draco kay Malcolm at niyaya ang kanyang tiyahin na mag-usap muna sila sa garden. Tita, ano ho bang sinasabi niyo? At bakit kayo humihingi ng ganoong pabor kay Malcolm? Naguguluhang tanong ni Anisa. Tumawag sa akin ng mami mo at umuwi ka na raw muna sa inyo. Siyempre pag uwi mo, dapat kasama mo si Draco. Ano na lamang sasabihin ng mga magulang mo kapag nakita nila yung anak mo ha? Na walang ama yung bata. Kaya mabuti pang kasama mo si Malcolm para siya muna yung umaktong ama ni Draco. Paliwanag sa kanya ng tiyahin. Pwede ko naman pong sabihin na lamang kanila mami yung totoo. Ang sabi ni Anisa, kaya napakamot sa ulo ang kanyang tiyahin.
Halatang na-stress sa kanyang sinabi. Sasabihin mo sa kanila na nabuntis ka ni Duke o sasabihin mo lang sa kanila na may nakabuntis sa'yo? Hindi kanila maiintindihan, Anisa. Magmumukha kayong kawawa ng anak mo kapag umuwi ka sa Pilipinas na kayo na lamang ni Draco. May diing sabi ng kanyang tiyahin. Pero ayoko naman pong gamitin si Malcolm at ang pagkakaibigan namin para umakto siyang boyfriend ko at ama ng anak ko. Nakakahiya naman po dun. Pagdadahilan pa ni Anisa. Mukhang handa naman siyang gawin. Gusto lang na wag kayong magmukhang kawawa ng apo ko at hindi magalit sa iyo yung kapatid ko. At doon na natapos yung usapan dahil kung anumang sasabihin niya pa ay hindi na handang pakinggan ng kanyang tiyahin. Pagkatapos ay bumalik na nga sila sa loob. Si Draco ay kinuha muna ng kanyang tiyahin kay Malcolm upang sila naman ng lalaki ang makapag-usap. Handa akong sundin yung gustong mangyari ng tita mo, Anisa. Sabi ng lalaki na kanyang kinagulat. Akala niya kasi hindi ito papayag at sino ba naman kasi ang papayag sa ganoon? Sa bagay, mukhang kailangan mo rin ng pera kaya papayag ka. Ang sabi niya na lamang dahil hindi niya alam ang sasabihin. Medyo nakaka-hurt yun pero maiintindihan naman ni Malcolm. Sabihin na lang natin na oo, na dahil din sa pera, pero gusto ko rin gawin. What do you mean na gusto mo din gawin? Tanong niya sa lalaki pero bigla na lamang itong nagpaalam na aalis na. Halatang ayaw sagutin ang tanong niya at bigla na nga lang umalis ang lalaki. Hindi na nakapagpaalam sa kanyang tiyahin. Hindi siya makapaniwala na payag na ito sa gustong mangyari ng kanyang tiyahin. Sa totoo lang, kinakabahan siya na umuwi ng Pilipinas na baka biglang magtagpo agad ang landas nila ni Duke at natatakot siya sa kalalabasan ng pagpapanggap nila ni Malcolm bilang ama ng anak niya sa pwedeng maging reaksyon ng kanyang mga magulang at kung maniniwala ba ang mga ito. Ito na ang araw ng pagbalik nila sa Pilipinas. Medyo kinakabahan si Anisa na harapin ng mga magulang niya at ang gagawing pagpapanggap nila ni Malcolm bilang boyfriend niya at ama ni Draco. Matagal ang naging flight nila kaya maghahating gabi na silang nakarating sa Pilipinas dahil nga surprise, hindi pinaalam sa mga magulang niya na sila ay uuwi na. Habang nasa biyahe, hindi maiwasan ni Anisa ang kabahan pero sa tuwing titignan niya yung anak niya na buhat-buhat ni Malcolm, kumakalma siya at hindi niya pwedeng itago yung anak niya mula sa mga magulang. Kapag ginawa niya yun, parang lalabas na kinakahiya niya ang kanyang sariling anak. Nang makarating sila Anisa sa bahay ng parents niya, gulat na gulat ang kanilang katulong na naglabas ng basura. Nakita sila nito. Gulat na gulat ito sa kanya, lalo na nang mapatingin kay Malcolm at sa anak niyang buhat ng lalaki. "Ma'am, sir, umuwi na po si Ma'am Anisa," sigaw ng kanilang kasambahay. Sa lakas ng sigaw nito'y siguradong maririnig yun sa loob at talagang mapapalabas ang kanyang mga magulang at yun nga ang nangyari. Lumabas ng bahay ang kanyang mga magulang. Ang mami at daddy niya ay kaagad siyang niyakap dahil labis siyang na-miss ng mga ito. Minsan lang kasi siyang makipag-video call sa mga ito dahil nga naging busy siya sa kanyang anak at naging busy rin ang mga magulang niya at dahil sa salungat na oras. "Hindi mo naman sinabi na uuwi ka? Wala ring nabanggit si ate sa akin," sabi ng kanyang ina at napatingin kay Malcolm na buhat si Draco. "Ma'am, Dad, si Malcolm po boyfriend ko at si Draco anak namin." Pagpapakilala ni Anisa kay Malcolm at Draco sa kanyang mga magulang. "May anak ka na?" Gulat na tanong ng kanyang ina. "May nobyo ka na? Kaya ka pala nahihiyang tumawag sa amin dahil natatakot ka na malaman naming may boyfriend at anak ka na?" Gulat na sabi ng ginang. "Si ate bakit hindi niya sinabi sa akin?" Ang sabi pa ng kanyang mami. "Huwag niyo pong pag-isipan ng masama si tita, ma. Ako po yung nagsabi sa kanya na huwag sabihin sa inyo dahil alam kong magagalit kayo sa akin." Kunwari ay naiiyak na sabi ni Anisa. "Bakit hindi pa kayo nagpapakasal na dalawa?" Biglang tanong ng kanyang daddy. "Huwag mo nang ganyanin yung anak mo. Kaya nga hindi agad nagsabing natatakot sa atin. Mabuti pa'y pumasok na tayo sa loob." Ang sabi ng kanyang mami at pumasok na nga sila sa loob ng kanilang malaking bahay. "Pwede ko bang mabuhat ang apo ko?" Tanong ng kanyang ina kay Malcolm. Walang pag-aatubili namang binigay ni Malcolm si Draco sa lola na to. Medyo may kabigatan pero nakaya naman ng ginang, lalo pat tulog ang bata. Pero maya-maya, kinuha na ng daddy niya yung apo mula sa kanyang mami. Napansin kasing mabigat ang bata. "Kung nalaman namin na nakipagrelasyon ka na pala doon, hindi ka naman namin pipigilan at magalit sa'yo. Ngayon nga kami nakakaramdam ng daddy mo ng pagtatampo dahil hindi mo sinabi sa amin agad. Ilang taon mong tinago yung mag-ama mo sa amin?" May tampong sabi kay Anisa ng kanyang mami. Natakot lang po si Anisa sa magiging reaksyon nyo.
Nagulat si Anisa nang magsalita si Malcolm. Nung bago sila umalis sa New York, maraming sinabi dito ang kanyang tiyahin. Maya-maya pa, pinagpahinga na sila ng kanyang ina. Binuhat na ni Malcolm si Draco. Ang sabi niya kasi ay sa isang kwarto na lamang sila matutulog na mag-anak. Okay lang naman sa akin na sila pag matulog, ang sabi ni Malcolm sa kanya. Si Draco ay nasa kama na at malalim na ang tulog. Samantalang sila ni Malcolm, hindi pa alam ang magiging ayos ng pagtulog. Pwede ka naman sigurong sa sofa na lang, ang sabi ni Anisa kay Malcolm. Ayos lang kaysa naman sa ibang kwarto, makakahalata ang mga magulang mo. Pagsang-ayon ng lalaki sa kanyang sinabi. Anisa, pwede bang magtanong? Bigla ang tanong ni Malcolm. Ano ba yun? Sino yung tunay na ama ni Draco? Hindi agad nakasagot si Anisa. Bakit naman gusto mong malaman? Kasi nagagaguhan ako sa kanya kung bakit hindi niyo siya kasama at ako yung kasama niyo ngayon. Paliwanag ng lalaki kay Anisa. Sabihin na lang natin na makakagulo lang kami sa kanya. At kung nasan siya dito sa Pilipinas, isa lang yung hiling ko na hindi magtagpo yung landas namin. Maagang nagising si Anisa. Nauna siyang bumaba, samantalang si Draco at Malcolm ay tulog pa rin. Hinarangan naman niya ng unan sa gilid si Draco upang hindi ito mahulog at hindi mapano ang anak niya. Ayaw niyang gisingin si Malcolm dahil napasarap ang tulog ng lalaki. Nang makababa siya, dumiretso siya sa kusina at doon niya naabutan ang kanyang ina na nagluluto ng kanilang agahan. Namiss ko yung mga luto mo, Mami. Ang sabi niya rito. Medyo nagulat pa nga ito dahil bigla na lamang siyang lumitaw. Hindi napansin ang pagdating niya sa kusina kaya medyo natuwa siya sa naging reaksyon ng kanyang mami. Namiss talaga niya ito. Bakit? Ano bang mga kinakain mo sa New York? Hindi ba nagluluto si ate doon? Nagluluto naman si tita ma pero syempre iba pa rin yung luto mo. Binubola mo lang ako. Napapailing na sabi kay Anisa ng mami niya. Kapag talaga kino-compliment niya ang mami niya, hindi ito naniniwala sa kanya na para bang nagbibiro lamang. Nagsasabi naman siya ng totoo. Ang mag-ama mo tulog pa? Opo, tulog pa po. Ang weird palang pakinggan noong mag-ama dahil hindi niya naman asawa si Malcolm. Dapat ay anak lang. Masaya ako na mayroon ka ng sariling pamilya, anak. Pero mas masaya kung magpapakasal na kayo ng boyfriend mo. Total, may anak na rin naman kayo. Ano pang hinihintay nyo? Hindi nakasagot si Anisa sa tanong ng kanyang mami. Si Duke, balita ko may asawa na siya eh. Yun nga lang, hindi pa nagkakaanak. Mami naman. Sorry anak. Hindi ko naman sinasadyang banggitin ang pangalan niya eh. Pero baka naman maayos pa yung friendship nyo. Ilang taon din kayong naging magkaibigan, sayang naman. Hindi na maibabalik yung friendship naming dalawa, ma'am. At may kanya-kanya na kaming buhay. Sabi ni Anisa para tumigil na sa pagsasalita ang kanyang mami. Bigla ko tuloy na alala kung gaano kayo kaklose nun. Halos hindi nga kayo mapaghiwalay kapag nandito siya sa bahay. Naiiling na sabi pa ng kanyang mami. Kaya nagpaalam muna si Anisa na aakyat muna upang i-check ang anak niya at si Malcolm. Naabutan niyang gising na si Malcolm at nagulat siya nang tinitigan na pala nito ang mga pictures sa kwarto niya na nakadikit sa dingding. Doon pala sila sa kwarto niya natulog. Yung ibang mga pictures, hindi niya natanggal. Ilang years na rin naroon. Papatanggal ko na rin yung mga pictures, ang sabi niya kay Malcolm, kaya naman napatingin sa kanya ang lalaki. Bakit naman? Ang ganda-ganda mo nga sa mga to. Lalo na rin sa graduation picture mo. Pambobola pa sa kanya ng lalaki. Huwag mo akong binubola, Malcolm. Hindi nakakatuwa. Hindi naman ako nang bubola. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Maya-maya pa'y nagising si Draco. Kaagad namang binuhat ni Malcolm ang bata. Kahit na malaki yung anak niya, baby pa rin ang turing na dito at 2 taon pa lang naman. Tara na, bumaba na tayo. Siguradong hinihintay na tayo ng parents ko. Ang sabi niya kay Malcolm, kaya nga bumaba na sila. Ayaw niyang pagintayin ng kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang daddy na marami ring inaasikaso. Ang gwapo naman talaga ng apo ko. Papuri agad kay Draco ng lola na to. Pagkatapos mag-breakfast, umalis na ang kanyang daddy, ganun din ang kanyang mami. Kaya sila na lamang ang naiwan sa mansyon. Nang mapagdesisyon na ni Anisa na igala ang kanyang anak sa Pilipinas. Samahan mo kami, ibibili ko lang ng laruan si Draco. Ang sabi ni Anisa kay Malcolm. Sasamahan ko talaga kayo. Alangan namang ilabas mo si Draco mag-isa ka lang. May kakulitan na rin yung anak mo. Ang sabi sa kanya ni Malcolm. Sabi ko nga, lakas mo ring mambaray no? Sabi niya sa lalaki na kinatuwa naman na to. Gustong gusto talaga iniinis siya.
Lupit nitong mami mo, Draco. Napakapikunin. Tumatawang sabi ni Malcolm kay Draco, kaya pati ang anak niya ay tumawa na rin. Pero sa pagtawa ng bata, naaalala niya si Duke. Ganun na ganun kasi itong tumawa. Pero syempre, di ba, mag-ama ang dalawa kaya ganun. Ano, natatakot ka na? Baka makita mo yung ama ni Draco? Napabalik siya sa wisyo dahil sa naging tanong ni Malcolm. Napailing si Anissa. Ano naman kung makita ko? Wala akong pakailam sa kanya. Wala na rin akong pakailam kahit ano pang buhay niya ngayon. Ang sa akin lang yung anak ko. Chill lang, huwag ka nagagalit. Para nagtatanong lang yung tao. At nandito naman ako at akong bahala sa'yo. Natatawang sabi ni Malcolm pero seryoso din sa sinabi. Ewan ko sa'yo, sabi na lamang ni Anissa. Sa isang malapit na mall lamang sila nagpunta. Buhat-buhat ni Malcolm ang anak niya habang si Anissa ay nauunang maglakad. Naghahanap kasi siya ng shop na magandang bilhan ng laruan na talaga namang matibay. Hanggang sa binaba muna ni Malcolm si Draco upang makapaglakad-lakad naman ito, kaya nga natutuwa yung mga taong dumadaan dahil naalo sa kanyang anak dahil sa taglay nitong kakulitan. Binibilisan kasi ang lakad at parang nakikipaghabulan. Nang may nakita ng shop ay pumasok na sila doon. Pinapili niyang anak niya kung anong gusto nito doon. Hindi naman nabigo si Anissa dahil mabilis na nakapili si Draco. Pero nung babayaran na sana nila, ay bigla na lamang may tumawag sa kanya kaya lumabas muna siya ng shop para sagutin yun. Sinabi niya kay Malcolm na papiliin na yung anak niya ng laruan. Hahanap lamang siya ng pwesto na medyo hindi maingay. Hello, Mami. Ang mami niya kasi ang tumawag. Ang sabi sa akin ng maids, umalis daw kayo. Saan kayo nagpunta? Nasa mall lang kami, Ma'am. You don't have to worry. Magalang na sabi ni Anissa. Nag-aalala lang ako. Baka saan na kayo pumunta pero mabutit ipasyal-pasyal mo muna yung apo ko. Ang sabi ng ginang. Pagkatapos ay agad din itong nagpaalam. Babalik na sana siya ng shop kung saan ang anak niya at si Malcolm. Nang bigla na lamang siyang may nakabanggaan. At pag-angat niya ng kanyang ulo ay si Duke yun. Nagtama ang kanilang mga paningin. Anissa? Walang emosyon ang pagkakasabi nito sa kanyang pangalan. Duke, kamusta ka na? Umakto pa siya na parang wala siyang ginawa nun. Tsaka pass is pass nga, diba? Kaya gano'n na lamang ang kanyang inakto. Bakit hindi mo sinabi sa akin nung naaalis ka? Bigla nitong tanong. Hindi niya lamang isasagot pero bigla na lamang lumitaw si Malcolm. Babe, tara na, mamimili pa tayo. Ang sabi sa kanya ni Malcolm at inakbayan siya at iniwan nila si Duke. Napatingin si Duke kay Draco na nakatulog sa balikat ni Malcolm. Masyado kasing makulit pero mabilis namang antukin ng bata. Bakit natagalan ka? Tanong kay Anissa ni Malcolm habang sila ay naglalakad. Naghahanap pa ako ng pwesto. Hindi ko kasi marinig si Mami. Sagot naman niya sa lalaki. Yung lalaki kanina, siya ba yung ama ni Draco? Biglang tanong ni Malcolm. Huwag na muna nating pag-usapan yan. Kaya hindi na nga nagtanong pa si Malcolm. Alam niya na ang lalaking yun ang ama ni Draco. Dahil magkamuka ang dalawa at sa kinikilos pa lamang ni Alisa, alam niya na rin, hindi ito mapakali. Nagpunta sila sa isang fast food chain upang doon kumain. Mukhang magkakilala naman pala kayong dalawa eh. Gustong malaman ni Malcolm maski konting kwento lamang tungkol kung sa paano nagkaroon ng isang Draco. Actually, best friend ko yung lalaking yun. Medyo hindi inaasahan ni Malcolm na magkukwento sa kanya si Anissa. Best friend? Pero may nangyari sa inyo? Isang malaking pagkakamali at saka may asawa na yun kaya hindi na rin niya kailangan malaman na nagkaanak kaming dalawa. Naging tugon ni Anissa sa lalaki. Pero may karapatan pa rin siya kay Draco lalo na kapag nalaman niya ang tungkol sa anak niyo. Iyon ay kung malalaman niya. Sa tingin mo hayaan ko na malaman niya? Hindi. Tsaka wag na nating pag-usapan. Hindi naman namin siya kailangan ni Draco. Oo, hindi nyo na siya kailangan kasi nandito naman ako. Ewan ko sa'yo, sabi ni Anissa kay Malcolm. Bakit ba lagi na lamang nitong inaakala na nagbibiro siya sa mga sinasabi niya? Gayong nagsasabi lang naman siya ng totoo na lagi siyang nandyan para sa mag-ina. At kung aaminin niya lang ang totoo niyang nararamdaman kay Anissa, baka mabigla ito. Pero ayaw niyang aminin, tinutulungan lamang na ito. At mas mabuti pang itago na lamang niya kaysa naman umamin siya at masira lang ang kanilang pagkakaibigan. Lalo pat sa nakikita niya, may nararamdaman pa ito sa ama ni Draco na ang lalaking yun ang gusto ni Anissa at siya ay kaibigan lang. Babe, nakikinig ka ba sa akin? Napabalik sa wisyo si Duke dahil sa tanong ng kanyang asawa. Naroon sila sa opisina niya sa company ng ama nito. Panay ang daldal sa kanya ni Gail pero halos wala dito ang tuon niya dahil kung ano-anong pumapasok sa kanyang isipan.
Si Anisa ang naroon sa kanyang isip. Nakita niya ulit ang best friend niya. Pero ang tanong talaga sa kanyang isipan ay ang lalaking kasama nito at may anak na ang dalawa. Ano nga yung sinasabi mo? Sabi niya naman kay Gail, kaya naman ito ay napadabog. Sabi ko na nga ba hindi ka nakikinig sa akin. Sino ba yung nasa isip mo? Inis na tanong ng dalaga. May bigla lang pumasok sa isip ko. Sa totoo lang ay may tampo siya dito dahil halos 2 taon na rin silang kasal pero wala pa rin silang anak dahil ang sabi nito hindi pa ito handa at ayaw niya pa namang pilitin ng asawa. You better make sure na hindi babae. Madami pa naman ang nag-cheat ngayon. I'll just go, may asikasuhin pa ako. Ang sabi nito't umalis at tanging tango lamang ang naging tugon niya. Kaya inis na umalis doon si Gail dahil hindi rin naman niya mapagtuunan ng pansin. Habang si Anisa ay abala sa panunood kay Malcolm na kalaro ang kanyang anak, hindi pa rin mawala sa isip niyang pagkikita nila ni Duke. Sana nga hindi na muli pang magtagpo ang landas nilang dalawa ng lalaki. Ang mabuti pa nga, umalis na sila ng anak niya sa bahay ng mga magulang dahil alam iyon ng lalaki at kayang-kaya silang puntahan ni Duke doon. Mukhang malalim ata yung iniisip mo, anak. Hanggang sa hindi napansin ni Anisa na nasa tabi na niya ang kanyang mami. Wala naman po, ang sarap lang po nilang panoorin na dalawa. Pagtukoy niya sa anak at kay Malcolm. Pero alam mo, gusto ko talagang makatuluyan mo na si Duke. Kaso magkaibigan lang kayong dalawa kaya hindi pwede. Pero ang mahalaga ngayon meron na akong apo. Natutuwang sabi ng kanyang mami. Ma naman, may asawa na si Duke, ang sabi na lamang ni Anisa. Pero paano kapag sinabi niya na si Duke naman talaga yung ama ng kanyang anak? Ano kayang mangyayari? Sigurado kung ano-anong salita ang matatanggap niya mula sa kanyang mami. May gusto ba kayong kainin na dalawa? Tanong ni Anisa sa anak at kay Malcolm. Ki, ang tanging nasabi ni Draco. Gusto daw nito ng cookie. Kahit naman ano sa akin basta gawa mo. Ang sabi naman ni Malcolm sa kanya. Bilib talaga siya sa lalaking to, ang daming alam. Hanggang sa binigyan niya ng merienda ang dalawa. Nakakatuwa naman talaga dahil close na close ang dalawa sa isa't isa. Si Duke naman ay nakauwi na sa bahay nila ni Gail. Hindi niya maiwasang malungkot sa tuwing uuwi siya dahil hindi niya naaabutan ng kanyang asawa at ito ay may inaasikaso. Ang mga magulang niya naman ay wala dahil nasa ibang bansa na ulit at nagtatrabaho. Mas mabuti pa ngayong nasa company siya at nagtatrabaho pero wala naman siya sa wisyo para makapagtrabaho ng maayos. Parang gusto niya tuloy dalawin si Anisa. Puntahan ng dalaga sa bahay ng mga ito. Dati tinry niyang kalimutan ang pagkakaibigan nilang dalawa. Pinilit niyang kalimutan ng babae ngunit hindi niya pala kaya. Miss niya na si Anisa. Miss niya na ang kanyang kaibigan. Hindi ko inaasahan na maaga kang uuwi. Hindi tuloy ako nakatawag kila Yaya para ipagluto kanila. Ang sabi ni Gail na kadadating lamang. Madami pa itong dalang paper bags. Mukhang galing na naman sa shopping. Napatingin siya sa mga binili ng asawa. Kunot ang noon nito na tumingin sa kanya. Oh, money ko yung ginastos ko dito, don't worry. Sagot sa kanya ng babae. Ako na lang ang magluluto. Ang sabi niya sa babae. Hindi naman kasi marunong magluto si Gail. Gail, I was just considering na... Ang sabi niya sa asawa. Magsisimula pa lang sana siya pero hindi na siya nito pinatapos sa sasabihin. Alam ko na yung sasabihin mo. And I will say it again na hindi pa ako ready, Duke. Gusto ko pang magbuhay dalaga and masaya naman tayo, diba? We're still happy, right? Kahit wala pa tayong anak. Ang sabi sa kanya ni Gail. Hindi niya na kaya pang intindihin ng asawa. Kaya umalis na muna siya sa hapag kaysa naman magtalo pa silang dalawa. Duke! Pagtawag nito pero hindi iyon pinansin ni Duke. Gulat na gulat si Anisa nang pagbaba niya si Duke ang bumungad sa kanya. Nag-aayos kasi siya ng kwarto nila ng anak niya nang bigla na lamang siyang tinawag ng maid na mayroon daw bisita. Mabuti na lamang at wala si Malcolm at Draco dahil isinama ito ng mami niya sa coffee shop. Mabuti na nga rin yun upang makalinis-linis naman siya ng bahay. Kaso nga lang, may dumating na hindi niya inaasahang pupunta doon. Anisa? Ang sabi sa kanya ni Duke. Ewan niya ba kung anong pumasok sa isip niya? At nginitian niya ang lalaki na para bang noong huli silang magkasama, walang namagitan sa kanilang dalawa. Gusto lang kitang makausap. Bigla nitong sabi, ano bang kailangan nating pag-usapan? Dahil sa tingin niya naman, wala na silang dapat pang pag-usapan. Lasing lang ako noong mga oras na yon. I didn't mean to. Kung yun ang dahilan kung bakit umalis ka din, I'm sorry. Ang sabi ng lalaki kaya naman kunwari siyang napatawa. Hindi yun ang dahilan kung bakit umalis ako at sa ibang bansa nagtrabaho. Wala rin sa akin ang nangyari.
Ang sabi niya sa lalaki. Tsaka pwede ba umalis ka na dito? Baka mamaya malaman pa to ng asawa ko at anong isipin. Pagtataboy niya sa lalaki. Gusto kong ayusin muli yung tungkol sa pagkakaibigan natin. Akala niya na may kung ano na. Hanggang ngayon pala, best friend pa rin talaga ang ganap niya. Maging magkaibigan ulit tayo. Pagkatapos nung nangyari, sa tingin ko hindi na pwede at awkward na. Baka mamaya malaman pa ng asawa mo, kaya mas mabuti pang umalis ka na. Ang sabi niya sa lalaki na kinakunot ng noon na to. Ayaw mo bang maging magkaibigan ulit tayo dahil sa asawa mo? Natatakot ka na magselo siya sa akin? Of course not. Hindi yun ang dahilan ko at baka yung asawa mo yan. Balik niya kay Duke. I still wanna be your friend, Anisa. Sabi ni Duke bago ito umalis. Kaya nang makaalis ang lalaki, napahawak na lamang si Anisa sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya, aatakihin siya sa puso ng mga oras na yun. Bakit ba kasi kailangan pa siyang puntahan at sabihin na gusto nitong maging magkaibigan pa rin silang dalawa? At binanggit na rin naman ito ang nangyari sa kanilang dalawa. Hindi ba ito naiilang? Maya-maya pa'y umuwi na si Malcolm kasama si Draco. Mabuti na lamang, hindi naabutan ng dalawa si Duke. Oh, bakit naman ganyan ang mukha mo? Ang tanong sa kanya ni Malcolm. Wala lang. Sagot niya sa lalaki. Hindi, parang bad trip ka. Wala nga lang. Mukhang nai-stress ka. Sabihin mo na kasi. Pumunta dito si Duke at sinabi niyang gusto niyang maging magkaibigan pa rin kami. Hindi naman agad nakapagsalita si Malcolm. Hindi ba't sabi mo may asawa na yung tao? Mahirap na baka pagselosan ka. Madaling masisira ang buhay niyo ni Draco. Yun nga iniisip ko at alam na alam ko yung ugali ng asawa nun. Napailing na sabi ni Anisa. Baka yun pa'y makapagpasira ng tahimik na buhay nilang dalawa ng anak niya. San ka galing? Yun ang tanong kay Duke ng kanyang asawa na si Gail nang makapasok na siya sa kanyang opisina. Dumaan kasi siya sa bahay nila Anisa. May inayos lang. Inayos? Inayos na ano? Mapaghinalang tanong ni Gail sa kanya na para bang nagsisinungaling siya kaya ayaw nitong maniwala sa kanyang sinasabi. Hindi mo na kailangan pang malaman, Gail. Pinipilit niya lamang kumalma habang kausap ang asawa. Habang patagal ng patagal ay nakikita niya na ang bad side ni Gail na noon ay sinasabi na sa kanya ni Anisa. Pero dahil sa sobrang in love siya sa babae, hindi niya nakita at naging bulag siya. Kailangan kong malaman, asawa mo ko, Duke, baka nakakalimutan mo. Inis na sabi ni Gail. May inayos nga lang ako. Kapag ikaw ay pwede, kapag ako hindi. And please, Gail, huwag ka nang gumawa ng pagtatalunan natin. Mabilis naman itong lumapit sa kanya at siya ay niyakap. I'm sorry. Natakot lang naman ako na baka kung sino-sino na yung pinupuntahan mo. I was just worried na baka mawala ka sa akin. Naiiyak na sabi ni Gail kay Duke, pero baka nga dahil sa ginagawa ng babae mawala siya dito. Unti-unti na rin siyang nagsasawa sa ugali ng babae. Hindi inaasahan ni Anisa na araw-arawin ni Duke ang pagpunta-punta sa kanilang bahay. Mabuti na lamang at wala doon si Malcolm dahil tumutulong ito sa mama niya sa flower shop kahit hindi naman niya kailangan. At kay Draco naman ay may nagbabantay at palagi ding nasa kwarto ang kanyang anak. Hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo, Duke? Diretsahan ng tanong ni Anisa sa lalaki. Para naman mahalata na nito na hindi niya gusto ang ginagawa nito at makaramdam para itigil na dahil hindi talaga siya natutuwa. Wala naman yung asawa mo, Anisa, at magkaibigan lang naman tayong dalawa. Hindi pa asawa si Malcolm, magpapakasal pa lang kaming dalawa. Pagsasabi niya ng kasinungalingan kay Duke. Magpapakasal pa lamang kayo? So inunan yung dalawang anak? Ano naman sa'yo ngayon? Anong pakailam mo? Pinakailamanan ko ba kayo ng asawa mo? Wala pa rin naman kayong anak ah. Pasmado ang bibig na sabi ni Anisa kaya hindi na nakapagsalita pa ang lalaki. Pwede ko bang makita yung anak niyo ng boyfriend mo? Tanong ni Duke sa kanya na kaagad kinailing ni Anisa. Umalis ka na lang. Baka magtaka pa yung asawa mo na bigla-bigla ka na lamang nawawala sa company ng tatay niya. Pagpapaalis na lamang ni Anisa sa lalaki. I'm really glad, Anisa. Masaya ako na ayos na tayong dalawa. Ang sabi ni Duke bago ito umalis. Pero wala na siyang sinabi, hinayaan na lamang itong umalis nang walang natatanggap na sagot mula sa kanya. Hanggang sa umakyat na ulit si Anisa para bantayan ang kanyang anak. Kamukhang kamukha talaga ni Draco ang daddy nito. Kamukhang kamukha si Duke, samantalang siya ang nagluwal at nagpakahirap. Maya-maya pa'y bigla na lamang may gustong mag-video call. Walang iba kundi ang kanyang tita Maureen. Kamusta kayo ng apo ko dyan? Ayos lang naman kami, tita. Wala bang nanggugulo? Kuryosong tanong ng kanyang tiyahin. Wala naman po. Sino naman namang gugulo sa amin, di ba? Ikaw,
Wala ka naman bang ginugulo? Nawiwirduhan na rin si Anisa sa mga sinasabi ng kanyang tiyahin. Tandaan mo na may asawa na yung ama ni Draco. Kaya kung gusto mong manatiling tahimik yung buhay niyo ng anak mo, mas mabuti pang wag mo na lang siyang ipakilala sa ama niya. Paalala ng kanyang tiyahin na hindi naman ito kailangan pang sabihin dahil alam naman niya na iyon. Alam ko po, tita. May paggalang na sabi niya sa kanyang tiyahin. Mabuti na yung sinabi ko at baka mamaya nakakalimutan mo. Hindi ko po makakalimutan at alam ko po kung ano makakabuti sa amin ng anak ko. Good, mabuti yan. At nagpaalam na nga ang tiyahin. Samantalang sa kabilang banday naiirita si Gil dahil hindi na gaanong nakapokus ang atensyon ni Duke sa kanya. Hindi gaya noon na kahit medyo busy siya sa mga modelings niya and other things, ay siya pa rin ang pinagtutuunan nito ng pansin. Pansin niya rin na tila palaging may malalim itong iniisip na sana'y hindi naman babae dahil kung sino man ang babaeng yun, baka kung anong magawa niya rito. Dahil sa kanya si Duke, kahit nga ayaw niya pang magkaanak silang dalawa dahil hindi pa nga siya handa. Pero ang pinagtataka niya talaga at ang bumabagabag sa kanyang isipan ay ang sinasabi sa kanya ng mga empleyado na minsan bigla na lamang nawawala si Duke. Saan naman kaya pumupunta ang lalaking yun at sino ang pinupuntahan nito? Ayaw niyang paghinalaan si Duke dahil masyado itong baliw sa kanya para lokohin siya. Pero sa panahon ngayon, naniniwala siya na baka mayroong iba ang kanyang asawa. Kailangan niya ng magpakabuting asawa kay Duke upang hindi ito mawala sa kanya at hindi masira ang pagiging mag-asawa nilang dalawa at kung may balak mang sumira ay mayayari sa kanya ang sino mang babaeng yun. Bakit mo pa pinapayagan na pumunta dito si Duke? Alam mo naman na may asawa na yung tao at malapit ka na rin magkaroon ng asawa dahil magpapakasal na kayo ni Malcolm. Sabi kay Anisa ng kanyang ama. Hindi naman siguro masama kung magiging magkaibigan pa rin silang dalawa ni Duke. Ang sabi ng kanyang mami sa kanyang daddy. Oo, hindi masama. Pero paano kung pinagsiselosa na pala siya ng asawa at may karelasyon na rin si Anisa at may anak na? Mabuti pa'y atupagin na lamang nilang dalawa ang kani-kanilang buhay. Sabi ng kanyang daddy. Kaya naman tumahimik na lamang si Anisa at ayaw na niyang makipagtalo. Malaki na siya kaya alam na niya kung anong ginagawa niya. Pero minsan, nagiging tanga rin talaga dahil pinupuntahan siya ni Duke ay hindi niya naman ito agad na itataboy na siyang dapat naman niyang gawin. Duke, ano na naman bang ginagawa mo dito? Hindi ka na ba nagsasawang kakapunta rito? Baka kung ano na lamang isipin ng asawa mo. Hysterical na sabi ni Anisa kay Duke nang pumunta na naman ito sa kanilang bahay. Oo, hindi niya na nagugustuhan at napagsabihan na rin siya ng kanyang ama kaya nadala na siya. Baka mamaya dumating pa yung kanyang mami o daddy at ano pang isipin ng mga ito. Ayaw niyang mahusgahan siya ng sarili niyang mga magulang. Gusto ko lang na may makausap, Anisa. Let me stay for a while, please. Ang sabi ng lalaki. Someone to talk to? Pwes, hindi ako yun. Hindi mo ba napapansin na naiilang na ako sa'yo na ayaw ko nang makausap ka? O sadyang hindi mo lang pinapansin? Inis na sabi ni Anisa sa lalaki. But we're friends, right? Napatawa siya sa sinabi na to. Oo, magkaibigan sila noon. Pero nung may nangyari sa kanila noon, naging awkward ang lahat. Paano pa kaya kapag sinabi niya sa lalaki na ang batang akala nitong anak ni Malcolm ay anak nilang dalawa na may batang nabuo sa isang gabing yun? Baka hindi na ulit magpakita pa sa kanyang lalaki. Yes, magkaibigan tayo. Pero dati yun. Kaya kailangan mo nang umalis bago pa dumating ang aking mga magulang at bago pa ako sugudin ng asawa mo dito. Muli ay inis niyang sabi sa lalaki. Tumalikod na ito dahil pupuntahan niya ang kanyang anak na nasa ikalawang palapag ng bahay. Mahal mo ba siya? Mabilis siyang napalingon kay Duke dahil sa naging tanong na to sa kanya. Kung ang boyfriend ko yung sinasabi mo, oo, mahal ko siya. Oo, kaya ayokong kung anong isipin niya. Pagsagot naman ni Anisa. Alam ba niya yung nangyari sa ating dalawa? Gago ka ba, Duke? Kung ano yung mga pinagsasasabi mo dyan? Alam mo ba yung mga salitang lumalabas sa bibig mo? Bakit ko naman yung sasabihin sa BF ko? Dahil dapat maging honest ka sa partner mo. Tugon sa kanya ng lalaki. Bakit ikaw? Honest ka ba? Sinasabi mo ba sa kanya na pumupunta ka dito? Hindi naman, di ba? Kaya shut up, Duke. Unti-unti nang nawawala yung pagmamahal ko sa asawa ko. Nakikita ko na yung masasama niyang ugali na noon na sinasabi mo sa akin. Oh, bakit mo sinasabi sa akin yan? Dahil kaibigan kita at alam mong maiintindihan mo ko. Shut up, Duke. Sawang-sawa na akong maging kaibigan mo. Bago pa tuluyang may pumatak na luha sa mata ni Anisa, tinalikuran na niya ang lalaki. Yun lang naman talaga ang papel niya sa buhay ni Duke, ang maging kaibigan.
habang si Malcolm ay tumutulong sa flower shop ng ina ni Anisa. Masaya siya na nakakatulong siya sa ina ng babaeng gusto niya. Hindi ko maintindihan, iho, kung bakit mas gusto mong tumulong dito sa akin kaysa samahan mo yung anak ko't anak nyo. Ang sabi sa kanya ng ina ni Anisa. Hindi naman po ako yung tunay na ama ng bata. Hindi sinasadyang nadulas siya at nabitawan ng mga salitang yun. Ano? Anong sinasabi mo? Takang tanong ng ginang. Wala po. Pagsagot ni Malcolm, pero kinumpronta na siya ng ginang. Anong sinasabi mong hindi mo anak yung apo ko? Hindi kayo magkarelasyon ng anak ko? Anong sinasabi mo? Pagtatanong ng ginang, kaya napilitan na si Malcolm na sabihin ang lahat ng totoo sa ginang. Patawarin lang sana siya ni Anisa dahil nadulas siya at sana hindi doon magtapos ang kanilang pagkakaibigan. Kung ganoon, ay sinong totoong ama ng apo ko? Mas maganda po siguro kung kay Anisa nyo na lamang malalaman. May paggalang na sagot ni Malcolm sa ginang. Umuwi na muna tayo, kakausapin ko yung magaling kong anak. Ang sabi sa kanya ng ginang. Mas mabuti na rin ito para mapilitan na si Anisa na sabihin yung totoo sa mga magulang. Nagulat si Anisa nang maagang umuwi ang kanyang mami. Kasunod nito si Malcolm. Mami, bakit ang aga nyo ata ngayon? Nagtataka niyang sabi rito. Pero nagulat na lamang siya na imbis na isang sagot mula sa kanyang ina ang kanyang matanggap, ay isang malakas na sampal ang natanggap niya mula rito. Kailan ka pa natutong magsinungaling sa akin? Galit na sabi ng ginang. Napatingin siya kay Malcolm na ang mga mata ay parang humihingi ng tawad. Alam na ng mami niya ang totoo at hindi niya alam kung papaano magpapaliwanag. Sino yung ama ng apo ko, Anisa? Sumagot ka! Galit na sigaw kay Anisa ng kanyang ina. Makikita sa mga mata nito ang galit dahil gustong gusto nitong malaman ang totoo. Ma'am, hindi nyo naman na kailangang malaman. Kaya ba nagsisinungaling ka sa amin? At gumamit ka pa talaga ng tao para lang makapagsinungaling? Sabihin mo sa akin ng totoo. Muli ay galit na sabi ng ginang. Malcolm, puntahan mo muna si Draco sa kwarto. Utos muna ni Anisa sa lalaki na mukhang na-realize din naman ito na kailangan nitong umalis doon. May asawa na yung tao, ma'am. Hindi niya na kailangang malaman. Dahil sa sinabi niyang yun, doon na tuluyang nagkaroon ng ideya ang kanyang ina. Si Duke? Si Duke ang ama ng apo ko? Sumagot ka, Anisa. Oo, siya nga yung ama ni Duke. Kaya nga ayokong ipaalam dahil ayokong magulo sila ng asawa niya. At hindi niya naman na kailangan pang malaman. Pag-amin ni Anisa sa katotohanan. Yun ba ang dahilan? Kaya ka nagmamadaling umalis nun at makapunta agad sa New York? Oo, ma'am. Dahil gusto ko nang makalimutan si Duke. Pero hindi ko naman inaasahan na may mabubuo pala sa isang beses na may nangyari sa amin na magkakaanak pala kami. Pumatol ka sa best friend mo kahit alam mong may GF siya? Hindi kita pinalaking ganyan, Anisa. Ma'am, lasing kami nun parehas at napagkamalan niya akong GF niya. Pagsagot naman ni Anisa. At hinayaan mo lang na galawin ka niya? Dahil mahal ko na siya nun, ma'am. Minahal ko yung best friend ko na alam kong wala akong pag-asa at malabo ko magustuhan pabalik dahil kaibigan lang ang turing niya sa akin. Oo, mali ako. Pero mali din ba ang magmahal? Naiiyak na tanong ni Anisa sa kanyang ina. Ang mali, tinago mo sa amin ng daddy mo yung totoo at uwi ka pa dito na may dalang kasinungalingan at pinaniwala mo kami sa kasinungalingan mo. Makakarating to sa daddy mo, Anisa. At nilagpasan si Anisa ng kanyang ina. Doon na lamang siya tuluyang napahagulgol. Mali ang mga desisyon niya kaya ito ang dahilan kung bakit nagagalit sa kanya ang kanyang mami. Sorry, Anisa, hindi ko naman sinasadyang mabanggit. Ang sabi sa kanya ni Malcolm nang puntahan niya ang kanyang anak. Sinserong humihingi ng tawad ang lalaki. Nakikita niya sa mata nito na gusto talaga nito ang kanyang kapatawaran. Hindi mo naman kailangan mag-sorry. Mas mabuti nga yun para nalaman na rin nila yung totoo. Aharapin ko na lamang ang consequences ng ginawa ko. Ang sabi ni Anisa sa kanyang kaibigan at napatingin sa anak niyang si Draco na tulog na tulog. Makulit kasi ito pero antukin. Hanggang sa umuwi na ang daddy ni Anisa. Pagka-uwi nito, kinuwento ng mami niya ang lahat dito. Kaya galit na galit sa kanya ang kanyang ama at agad siyang hinanap. Dad, hindi niya na natapos ang sasabihin nang isang malakas na sampal ang natanggap niya mula rito. Nagsinungaling ka sa amin ng mami mo. Paano mo to nagawa sa amin? Naiiyak naman si Anisa, hindi lang dahil sa malakas na pagkakasampal sa kanya, kundi dahil galit na galit ang kanyang mga magulang. Dad, I'm sorry. Yun lang naman yung naisip kong paraan.
para hindi kayo magalit sa akin. Ang naging sagot ni Anisa sa kanyang daddy. Bakit ngayon? Natuwa ba kami? Hindi ba't mas galit kami sa'yo? Kaya pala wala kang pakailam kung laging nandito yung lalaking yun. Dahil siya pala ang tunay na ama ng anak mo. Dad, hindi naman niya na kailangang malaman na nagkaanak kami. Hindi niya kailangang malaman. Naririnig mo ba yung sarili mo? Anong gusto mong mangyari? Lumaki yung apo ko na walang ama? Wala siyang responsibilidad sa akin dahil hindi naman niya ako mahal. Magkaibigan lang kaming dalawa, Dad. Meron. At kung magkaibigan lang kayong dalawa, bakit kanya ginalaw? At ngayon may anak na kayo. Kailangan niyang malaman kahit na masira pa sila ng asawa niya. Wala akong pakialam, Anisa. Kailangan magkaroon ng totoong ama yung apo ko. Hindi niyo naman na po siya kailangan papuntahin dito, Dad. Ang sabi ni Anisa sa kanyang daddy na pinipilit na papuntahin si Duke dito sa bahay nila. Pupunta siya dito at mag-uusap kayong dalawa. Sasabihin mo sa kanya ang tungkol sa inyong dalawa. Kung ayaw mong magalit ako ng tuluyan sa iyo, Anisa, at kamuhian kita bilang anak, papayag ka sa gusto kong mangyari. Naging tugon kay Anisa ng kanyang ama. Tinawagan ng kanyang ama si Duke. Hindi niya alam kung paano ito nagkaroon ng number ng lalaki, pero kinakabahan talaga siya sa pwedeng mangyari dahil sigurado na gulo lamang ang magaganap. Sa mga mata pa lang ng daddy niya, nakikita niya na ang pwedeng mangyari dahil nga galit ito. Pero Dad, magugulo po yung buhay nilang mag-asawa. Magugulo? Ayos lang sa'yo na wag magkaroon ng totoong ama yung apo ko. Maging ayos lang yung lalaking yun at ang asawa niya. Kung ayos sa'yo, sa akin ay hindi. Kailangan ng apo ko ng isang ama. Kaya hindi na nagawa pang makipagtalo ni Anisa dahil alam niyang matatalo lamang din siya sa kanyang daddy. Kailanman, hindi naman siya nanalo dito dahil isang sagot niya pa lang, marami na itong sasabihin. Samantalang si Duke ay kinakabahan kung bakit siya pinapapunta ng ama ni Anisa sa bahay ng mga ito. Akala niya ba ay ayaw na nitong pumunta siya doon, pero bakit pinapapunta siya ngayon? Hindi niya maintindihan ng Ginoo. Natatakot din siya na baka kung anong gawin sa kanya ng daddy ni Anisa dahil may asawa na siya tapos nilalapitan niya pa yung anak na to. Mabuti naman at dumating ka, ang sabi ng Ginoo nang makapasok siya sa loob ng bahay. Napatingin siya kay Anisa na halatang galing lamang sa pag-iyak. Gusto niya sanang itanong kung bakit ito umiiyak, pero nakakatakot ang aura ng daddy na to. Anisa, sabihin mo sa kanyang kailangan niyang malaman. Utas ng Ginoo sa anak pero hindi nagsasalita si Anisa. Dad, pwede po bang iwan niyo na muna kami? Pakiusap naman ni Anisa sa daddy nito at mami nito, kaya iniwan nga muna sila ng dalawang nakakatanda. Bakit ka umiiyak? Tanong niya sa babae, pero tinignan lamang siya nito ng walang emosyon. Ayokong makasira sa inyo ng asawa mo pero dahil sa kagustuhan ng mga magulang ko, ay kailangan mo itong malaman. Medyo naguluhan pa siya sa sinasabi ng babae. May anak na tayo, Duke. Sa sinabing iyon ni Anisa, tuluyang hindi siya nakareact, para siyang nabibingi at hindi makapaniwala sa kanyang nalaman. Bago pa kung anong sabihin niya, ay muling nagsalita si Anisa. Nung may nangyari sa atin ng gabing yun, hindi inaasahang may mabubuo. Sa ibang bansa ko na lamang nalaman na nagbunga palang ginawa nating yun. I thought, hindi na siya nito pinatapos sa kanyang sasabihin. Si Malcolm, yung lalaki na kita mo kasama ko sa mall, nagpapanggap lang siyang boyfriend ko at ama ng anak natin dahil wala ka at may asawa ka na. Kung hindi naman dahil sa pinilit ako ng mga magulang ko, hindi ko naman sasabihin sa iyo ang totoo. Pagpapaliwanag pa ni Anisa. I never thought na may mabubuo, right? Kaya isang mistake lang ang nangyaring yun para sa'yo. Dahil kaibigan lang naman ang turing mo sa akin. Pero nung sinuko ko sa'yo ng gabing yun ng sarili ko, hindi naman ako ganun kalasing, Duke. Hindi ko nga alam kung bakit hinayaan kong makuha mo ko kahit noong mga oras na yun. GF mo naman ang nasa isipan mo at akala mo'y ako siya. May nakita siyang mga luha na pumatak mula sa mga mata ni Anisa. I have loved you since we were high school, Duke. Noong araw na yun na niyaya mo ko mag-celebrate dahil pumasa tayo sa board, ay yung araw na dapat aaminin ko na rin sa yung nararamdaman ko. Pero may nangyari naman na sa atin na alam kong hindi mo naman ginusto dahil kaibigan lang ang turing mo sa akin at hindi na yun lalagpas pa. Tuloy-tuloy na pagkukwento ng babae. I'm sorry. Yun lamang ang tanging niyang nasabi. Sorry? For what? Dahil hindi mo kayang magpakaama sa anak natin dahil may asawa ka na? O dahil hanggang kaibigan lang talaga yung kaya mong ibigay sa akin? Alin man doon ay ayos lang naman. Naiintindihan kita
Alam ko naman na mahal mo si Gil. Mahal na mahal mo yung asawa mo. Ang sabi sa kanya ni Anisa at bigla na lamang itong tumalikod. Can I see our child? Hindi naman kita pagbabawalan pero ayoko ng gulo, Duk. Ikaw ang ama ni Draco. Kaya may karapatan ka sa kanya pero ayokong bigla na lamang akong sugudin ng asawa mo. Hindi pa rin makapaniwala si Duk na nagkaanak sila ni Anisa na nang gabing yon na may nangyari sa kanila ay minabuong sanggol. Kamukhang kamukha niya ang anak nila pero nang magising ang bata ay ayaw nitong sumama sa kanya at sa tuwing sinusubukan niyang kunin ay bigla na lamang itong umiiyak. Pare, mukhang hindi pa siya sanay sa'yo. Ang sabi kay Duk noong lalaki nagpanggap na BF ni Anisa at iniharap sa mga magulang niya. Medyo naiinggit siya sa lalaking ito dahil malapit ito sa mag-ina niya, lalo na kay Anisa. Mukha nga may relasyon na ang dalawa. Huwag mo munang pilitin, Duk. Hindi pa sanay sa'yo yung anak natin. Ang sabi sa kanya ni Anisa, habang ang anak nila ay buhat na noong Malcolm at hindi niya maiwasang mainggit dahil close na close din ang anak niya sa lalaki at komportable sa isa't isa. Gusto ko makaklose ang anak ko, ang sabi niya kay Anisa. Mabuti pa'y umuwi ka na muna at baka hinahanap ka na ng asawa mo. Pakiramdam niya tinataboy siya ni Anisa at ayaw siya nitong nandoon. Gusto pa naman niyang makabanding ang anak nila. Sige, babalik na lamang ako bukas, ang sabi niya kay Anisa. Pero wala siyang natanggap na sagot sa babae dahil abala ito sa pakikipag-usap kay Malcolm na buhat-buhat ang anak nila at kung titignan ay para bang masayang pamilya ang tatlo kahit na siya naman talaga ang tatay ng bata. Bago pa siya tuluyang kainin ng inggit, napagpasyahan na ni Duk na umalis na ron. Gusto na niyang makausap ang asawa niyang si Gil at may mahalaga siyang sasabihin. Pagkababa niya, bumungad sa kanya ang mga magulang ni Anisa. Hindi ko inaasahan na magkakaroon kayo ng anak ni Anisa. Sayang nga lang at hindi kayo nagkatuluyan ng anak ko. Noon pa lang, pansin ko nang may gusto siya sa'yo. Kaya hindi kataka-taka na may anak na kayo ngayon dahil buong puso niyang ibinigay ang katawan niya sa'yo kahit iba naman ang gusto mo. Sabi sa kanya ng mami ni Anisa. Hindi nakasagot si Duk. Okay lang sa amin kahit hindi si Anisa at yung anak niyo yung piliin mo. Ang ayaw lang namin, masira yung image ng anak namin at magkaroon ng iskandalo. Kaya iho, gandahan mo yung mga desisyon mo. Ang sabi naman sa kanya ng daddy ni Anisa. Habang nagdadrive papunta sa bahay nila ni Gil, hindi mawala sa isip ni Duk ang ginawang pag-amin ni Anisa sa kanya kanina. Kung paano nito sinabi na mahal siya na to. Nung high school pa lamang na gusto na siya nito pero masyado siyang bulag para iyon ay makita. At ngayon, nakikita niya itong masaya na ang babae sa piling ng iba, hindi niya maiwasang magselos at mainggit. San ka galing? Agad na tanong kay Duk ng kanyang asawang si Gil nang makauwi siya. Pero hindi niya ito pinansin at nagtuloy-tuloy papunta sa kanilang kwarto. Magbibihis na muna siya bago makipagtalo sa babae na wala namang patutunguhan at mamaya sila mag-uusap ng masinsinan. Abala siya sa paghahanap ng damit nang may makita siyang isang botelya doon na gamot at nang binasa niya ang nakasulat, hindi siya makapaniwala. Umiinom ng ganoon si Gil? Umiinom ng ganoon ang asawa niya? Para ano? Para hindi ito mabuntis at hindi sila magkaanak? Hindi niya lubos sa kalain na magagawa yun sa kanya ng asawa. Kailan ka pa umiinom na to? Tanong niya sa asawa nang makababa siya. Gulat na gulat pa ito nang makitang may hawak-hawak na tableta ang kanyang asawa. Duk, let me explain. Ayaw na ayaw mo talaga na magkaanak tayong dalawa, Gil? I'm sorry, pero natatakot lang naman ako na mabuntis at hindi pa ako handa. Pero ako, hindi mo lang iniisip? Pilit kitang iniintindi, Gil. Pero tama na. Husto na, Gil. Husto na. Let's end this marriage. After what I've done for you? Bakit? Dahil may iba ka na? May iba ka ng gusto? Hindi ako makakapayag, Duk. Galit na tugon ni Gil. Ayoko na, Gil. Ang sabi niya at nilagpasan ng babae. Tinatawag siya nito pero hindi niya ito pinansin at muling umalis sa kanilang bahay. Gusto niya munang uminom para mapawi na muna ang lungkot niya. Ang dami niyang mga maling naging desisyon sa buhay at isa na doon ang pakasalan si Gil. Ang mas piliin nun si Gil kaysa kay Anisa. Umagang umagay pumunta si Duk kanila Anisa. Kumuha muna siya ng isang hotel room at doon muna tumuloy dahil ayaw niya makasama si Gil habang pinapaayos niya ang annulment nilang dalawa ng kanyang asawa. Ayaw na niya. Suko na siya sa ugali ng babae. Lalo pa sa nalaman, suko na siya. Ayaw na niya talaga. Dati nagagawa niya pa itong intindihin at paulit-ulit niyang ginawa yun hanggang sa napagod na nga siya.
Ang aga mo naman, iho. Ang sabi sa kanya ng ina ni Anisa. Si Anisa po, tanong niya sa ginang. Sasagot pa lang sana ang ginang sa tanong niya nang bigla na lamang bumaba si Anisa at kasunod nito ay si Malcolm na buhat-buhat ang kanyang anak. Sa mga oras na yun, nakaramdam na naman ng inggit si Duke dahil siya dapat ang nasa posisyon ng lalaki. Nagsiselos siya. Duke, bati sa kanya ni Anisa. Pwede ko ba kayo makasama ngayon ng anak ko? Tanong niya sa babae. Pero may gala ngayon si Malcolm at si Draco kasama si Mami. Ang sabi naman sa kanya ni Anisa. Napansin niya nga na nakabihis ang bata. I understand, kahit ikaw na lang muna. Napatango naman ang babae. Maya-maya pa'y umalis na nga ang ina nito kasama yung Malcolm at ang kanilang anak. Ang aga mo naman dito, hindi ka ba hanapin ng asawa mo? At hindi ba't may trabaho ka pa? Parang ayaw ni Anisa na nandoon siya. Makikipaghiwalay na ako kay Gil. Pag-amin niya kay Anisa, kaya gulat na napatingin sa kanya ang babae. Bakit? Ano namang rason? Bakit ka makikipaghiwalay sa kanya? Hindi ba't mahal na mahal mo si Gil? Kung si Draco lamang ang dahilan, hindi mo naman kailangang makipaghiwalay sa asawa mo. I'm tired of our marriage at nalaman ko na may iniinom siyang gamot para hindi kami magkaanak. So makikipaghiwalay ka sa kanya dahil lang sa hindi kanya mabigyan ng anak at ayaw niya pang magkaanak kayong dalawa? Parang napakababaw naman ang rason mo. Hindi makapaniwalang sabi ni Anisa. Hindi naman sa ganun, pero unti-unti nang nawawala yung pagmamahal ko sa kanya. Unti-unting nawawala o pinipilit mong mawala dahil sa hindi kayo magkaanak at kung ako yung pinipili mo dahil sa may anak tayo, hindi na kailangan, Duke. Pero Anisa, ayokong machismis, Duke. Ayokong madawit ang pangalan ko sa paghihiwalay niyong dalawa. Gusto ko ng tahimik na buhay para sa aming dalawa ni Draco, Duke. Gusto ko ng tahimik na buhay para sa amin ng anak ko. Anak ko rin. Ang sabi naman ni Duke, huwag kang makipaghiwalay sa asawa mo kung ang dahilan niya lang ay ayaw niya magkaanak. Alam ko kung gaano mo kamahal si Gil, Duke. Kung paano mo siya ikwento sa akin noon. Hindi mo pa nga ako nagawang ipakilala sa kanya noon dahil alam mong maaari niya akong pagsilosan. Pero nagbabago naman ang lahat, Anisa. Umiling-iling si Anisa. Hindi mabilis ang nararamdaman, Duke. Huwag mo kong lokohin. Huwag mong lokohin yung sarili mo. Ang sasabihin mo sa akin na ako na yung mahal mo dahil may anak na tayo. Nakakatawa, Duke. Paano kung sabihin ko sa'yo na mahal nga kita? Tanong ni Duke sa babae na hindi naman nakasagot. Hindi ako naniniwala, Duke. At kung ano man yung nararamdaman mo, pagmamahal na para lang yun sa kaibigan dahil noon pa man, ganun lang yung kaya mong ibigay sa akin. Kaya umalis ka na lamang dahil wala na tayong kailangan pang pag-usapan. Wala rin naman dito si Draco. At tumalikod na si Anisa at halatang ayaw siyang makausap. Habang si Gil ay nagwawala sa kanilang bahay, hindi niya matanggap na makikipaghiwalay na sa kanyang asawa. Dahil ano? Dahil may babae na ito? Pues hindi siya makakapayag. Maya-maya pa'y dumating ang private investigator na inutusan niya na sundan ang kanyang asawa. Dito sa bahay na to siya laging nagpupunta? Tanong niya sa lalaking inutusan. Yes ma'am, dyan po. At ito po yung larawan ng babaeng pinupuntahan niya. May binigay na litrato sa kanya ang lalaki. Hindi niya kilala ang babae, pero magbabayad ito dahil sa pang-aagaw sa asawa niya. Hindi nito maaaring makuha si Duke. Sa kanya lamang si Duke. Samahan mo ko. Pupuntahan natin ang babaeng yun. Ang sabi ni Gil sa lalaki na wala namang magawa, kundi ang sumunod na lamang dahil malaki ang binabayad sa kanya ng babae. Patay ka sa aking babae ka. Napakakapal ng mukha mo. Pabulong na sabi ni Gil. Handa na siyang ubusin ang buhok ng babaeng yun. Kaalis lamang ni Duke nang may bigla na lamang dumating at hindi inaasahan ni Anisa ang pagdating ni Gil. So ikaw pala ang kabit ng asawa ko at ang dahilan kung bakit siya nakikipaghiwalay sa akin. Galit na sabi ng babae sa kanya. May kasama pa itong lalaki. Hindi ko alam yung sinasabi mo. At sino bang asawa ang tinutukoy mo? Pagdadahilan niya upang isipin ng babae na mali ang bahay na kanyang pinuntahan. Huwag mo kong gawing tanga. Si Duke ang asawa ko. Hindi nakasagot si Anisa. O di ba kilala mo siya? Malandi kang babae ka. Nagagalaiting sabi kay Anisa ng babae bago siya nilapitan at sinabunutan. Gigil na gigil sa kanya si Gil. Mabuti na lamang at nagawa niya pang itulak ang babae upang matigil ito sa pagsasabunot. Hindi ko kasalanan kung maghihiwalay na kayo ng asawa mo. Of course, kasalanan mo dahil malandi ka. Kapal-kapal ng mukha mo. Muli ay galit nitong sabi. Ang mabuti pa yung umalis ka na dito at kausapin mo si Duke. Wag ako yung guluhin mo.
Sinabihan ko na siya na huwag makipaghiwalay sa'yo at wala naman kaming relasyon. Ang sabi ni Anisa kaya natigil si Gil. Pero lagi siyang nandito. Tapos sasabihin mong wala kayong relasyon? Sinong niloko mo? You bitch, malandi ka. At akmang susugudin na naman niya nang may humarang. Dumating na kasi si Malcolm at ang mami niya kasama ang kanyang anak na si Draco. Panay kasi ang iyak ng bata at hinahanap siya kaya umuwi na ang mga ito. Wag na wag mong sasaktan ng anak ko. Galit na sabi ng mami niya kay Gil. Ang anak niyo kasi malandi kaya nakikipaghiwalay sa akin yung asawa ko dahil sa anak niyo. Pagsusumbong pa ni Gil sa kanyang ina na akala naman ito'y paniniwalaan. Mabuti pa iha, tignan mo na lamang sa salamin yung sarili mo at tignan mo kung anong mali. At nang hindi yung anak ko yung pinag-iinitan mo. Galit na sabi ng ginang. Walang mali sa akin. Yang anak nyo malandi siya. Tignan nyo, may anak na nangaakit pa ng lalaki na may asawa na. What a shame. Nandidiring sabi ni Gail habang nakatingin sa kanya na buhat ang kanyang anak. Kung hindi niya lang talaga buhat ang kanyang anak, baka nasampal na niya ang babae. Dahil napakakapal ng mukha na to. Sobrang kapal. Mukha nga itong mas malandi sa kanilang dalawa. Umalis ka na dito bago pa kita ipapulis. Sabi niya sa babae. Ikaw ang ipapapulis ko dahil malandi ka. You slut. Sabi nito at niyaya na ang kasama na umalis doon. Eto na nga ba'y sinasabi ko? Naiiyak na sabi ni Anisa. Habang si Duke ay tinawagan ng ina ni Anisa at sinabi ang nangyari. Hindi niya akalain na susugudin ng asawa niya si Anisa. At kung ano pa ang pinagsasasabi na to, siguradong mas lalo siyang palalayuin ni Anisa. For the meantime ay umuwi muna ulit siya sa bahay nila ni Gail para makausap ng maayos ang babae at tapusin ng maayos ang lahat sa kanilang dalawa. Babe, nandito ka na. Tuwang-tuwa si Gail nang siya ay maabutan. Tell me, hindi ka naman makikipaghiwalay sa akin, di ba? Nabigla ka lang. Sabi ng babae habang siya ay yakap-yakap. Nag-resign na ako sa company niyo, Gail. Sinabi ko na rin sa mga magulang mo yung rason kung bakit ko gustong makipaghiwalay sa'yo. Nalaman ko din sa kanila na hindi lang sa ganoong paraan mo ko niloloko. Nag-cheat ka din sa akin, Gil. At tuwing may inaayos ka, nakikipagkita ka sa mga lalaki mo. Gulat na gulat si Gail sa kanya mga sinabi. No babe, that's not true. I love you so much. Hindi kita kaya mawala sa buhay ko. Babe, wag ganito. I'll be a better wife. Wag lang ganito please. Naiiyak na sabi ni Gail. 4 years, Gail. Inintindi kita kapag wala kang time sa akin at sa lahat ng luho mo. Pero ngayon sa mga nalaman ko, hindi ko na kaya. Isa sa mga maling desisyon ko sa buhay na pakasalan ka. Dati nagagawa pa kitang ipagtanggol sa mga tao kapag sobrang pansin na pansin nila ang worst side mo. Pero ngayon hindi na. Hindi ko na kaya. Let's end this marriage. Final na sabi ni Duke. I love you, Duke. Kung mahal mo ko, hindi mo ko lolokohin. You'll not cheat with me. Pero ginawa mo. I guess, mali ako ng taong pinag-alayan ng pagmamahal ko. Hindi ko nakita't napansin yung tao na tunay na nagmamahal sa akin. Napailing-iling si Gail pero wala na itong nagawa nung tanggalin niya ang pagkakayakap nito sa kanya at umalis sa bahay na iyon. Narinig na lamang niya ang pag-iyak ng babae. Hindi alam ni Duke kung papaano haharapin sa Anisa pagkatapos ng nangyari pero nagkaroon siya ng lakas ng loob dahil sa ama nito. Nagawa niya muling pumasok sa bahay nila Anisa para makausap si Anisa. Sa kaso niya ng pakikipaghiwalay kay Gail ay kasama ng daddy ni Anisa sa firm ang kanyang abogado at sinabi naman ng abogado na mapapadali ang lahat at hindi matatagalan dahil may valid na mga reason ng paghihiwalay nila ni Gail at ayon ay ang pag-cheat sa kanya ni Gail. Akala niya masisiyahan siya sa makikita pagdating kila Anisa pero iba ang naabutan niya. Naabutan niya si Anisa at si Malcolm na magkayakap at mukhang masaya ang dalawang to. Wala siyang magawa kundi ang pagmasdan ng dalawa dahil wala naman siyang karapatan na sugudin si Malcolm dahil wala naman silang relasyon ni Anisa. Ganun pala yung feeling. Tila nararamdaman niya na yung nararamdaman ni Anisa noon. Hanggang sa bumitaw sa pagkakayakap ang dalawa at napatingin sa kanya. Sige Anisa, aalis na ako. Ang sabi ng lalaki kay Anisa. Doon na siya nagkaroon ng chance na lumapit sa babae. Masakit pala. Yun lamang ang kanyang nasabi. Ang alin? Yung makita kang masaya sa iba. Ngayon, alam ko na kung anong nararamdaman mo noon. Hindi nakasagot si Anisa. Nandito ka ba para kay Draco? Tanong ng babae. Hindi. Nandito ko para sa inyong dalawa. Ewan ko sa'yo. Kung gusto mong makita yung anak natin, nasa taas lamang at naglalaro.
Mahal mo ba siya? Nagkaroon ng lakas ng loob si Duke na itanong kay Anisa kung may nararamdaman ba ito para kay Malcolm. Sa Malcolm na yon, patanong niyang sabi sa babae, wala, magkaibigan lang kaming dalawa at umalis na at babalik na sa tiyahin ko. Doon kasi talaga siya nagtatrabaho sa New York. So may chance ako? Chance na ano? Na maging tayo. Manliligaw ako, Anisa. Hindi pa kayo hiwalay ni Gail. Baka kung anong isipin ng mga tao at baka hindi ka naman ganun kasigurado sa desisyon mo at nako-confuse ka lang dahil may anak tayo. Hindi ako nako-confuse, Anisa. Nung nakita kita na masaya kasama yung lalaking yun, pati na rin yung anak natin, doon ko lang napagtanto na mahal pala kita. Hindi makapaniwala si Anisa sa kanyang narinig. Mahal siya ni Duke, pero parang ang bilis naman ata. Hindi mo naman siguro ako ginagago, Duke, para kasing ang bilis naman ata. Ang sabi ni Anisa sa lalaki. Alam kong hindi ka panipaniwala para sa'yo pero mahal kita, Anisa. Hindi lang dahil sa may anak tayo. Noong nakita kita ulit, nanumbalik ang lahat. Nanumbalik ang alin? Sasagutin na sana ni Duke ang tanong ni Anisa pero bumaba ang isang katulong na buhat-buhat si Draco. Tinignan ni Anisa si Duke na nagsasabing buhati ng anak nila. Natakot naman si Duke na buhati ng bata. Baka kasi ayaw nito sa kanya, kaya gano'n na lamang ang gulat niya nang sumama sa kanyang anak. Dada, iyon ang nasabi ng bata. Doble-dobling saya ang nararamdaman ni Duke na mga oras na iyon. O ayan, komportable na siya sa'yo. Salamat, ang sabi niya kay Anisa. Saan? Takang tanong naman ni Anisa kay Duke. Dahil pinakilala mo ko sa anak natin. Hindi lang talaga siya naging komportable sa'yo nung una. At si Malcolm ay alam niya na hindi niya daddy. Sadyang close lang talaga silang dalawa. Napatango na lamang si Duke. Hindi ba nagkagusto sa'yo ang lalaking yun? Umamin siya sa akin. Sinagot ni Anisa ang tanong ni Duke. Dahil totoo namang umamin sa kanya si Malcolm, pero ang sinabi niya sa lalaki ay hanggang pagkakaibigan lang talaga ang kaya nitong ibigay at tinanggap naman iyon ni Malcolm. Mabutit natanggap niya. Ang tangi na sabi ni Duke nang siya ay magkwento rito. Marunong namang umintindi si Malcolm at alam ko makakahanap pa siya ng babaeng magmamahal sa kanya dahil napakabuti niyang tao. Masaya naman si Duke na bumalik na sa dati ang kanilang pagtrato. Hindi naman siguro masama kung pagkatapos ng annulment namin ni Gail, liligawan kita. Hindi agad nakasagot si Anisa. Sige, pero wag lang ngayon. Baka kung anong isipin ng mga tao at ayoko machismis kami ng anak mo. Dahil sa sobrang saya, mahigpit na nayakap ni Duke si Anisa. Kaya medyo naipit ang anak nila dahil buhat na ito ni Anisa. Umiyak ang bata. I'm sorry anak, minsan ko lang kasing mayakap ang mami mo. Pagkausap ni Duke sa anak nila ni Anisa, walang katumbas na saya ang nararamdaman niya sa mga oras na iyon. Alam mo, sabi kasi, narinig ko lang to ha. Kung ayaw mo masaktan, huwag kang mai-inlove sa best friend mo. Kasi kapag naging kayo tapos nag-break kayo, wala ka nang boyfriend o girlfriend, wala ka pang best friend. Yun ang sinabi kay Duke ng isa sa mga kaibigan niya noon, bukod kay Anisa na best friend niya. Sa tagal na nilang magkakilala ni Anisa, ay may nararamdaman na siyang iba sa babae. Nagsisimula na siya magkagusto dito. Pero gaya nga ng sabi, hindi siya dapat ma-inlove sa kanyang best friend. Ayaw niyang mawala sa kanya si Anisa. Kaya ang ginawa niya noon, naghanap na lamang siya ng ibang babae na pwede niyang magustuhan at natagpuan niya nga si Gail. Dahil sa babae, nakalimutan niya ang pagkagusto niya kay Anisa and at the same time ay napunta ang lahat ng oras niya kay Gail at lumalim ang nararamdaman niya para sa babae. Kay Anisa kasi ay pagkagusto lang, samantalang kay Gail ay pagmamahal na. Bakit hindi mo ko ipakilala sa GF mo? Tanong sa kanya ni Anisa. Wag na, baka magselos lang yun. Ang sabi niya sa kaibigan at ang tanging naging tugon lang sa kanya nito ay isang pagtango na bigla na lamang tumalikod. Hanggang sa niyaya niya itong mag-celebrate dahil parehas silang nakapasa sa board exam kaya masayang masaya sila. Hindi inaasahan ni Duke na may mangyayari sa kanilang dalawa dahil nalasing siya. Inakala niyang si Gail si Anisa. Hindi niya gustong mangyari yun. Hindi niya gustong doon magtapos ang pagkakaibigan nila na iyon ang maging dahilan. Pero ganun nga ang nangyari dahil pagkatapos nun, hindi na nagpakita si Anisa at nalaman niya na lamang sa ina nito na nasa ibang bansa na pala nagtatrabaho ang babae. Pinilit niyang kalimutan si Anisa pero hindi naman niya magawa. Sa pag-aakalang ang pagpapakasal kay Gail na mahal niya naman ang makakapagpalimot sa kanya kay Anisa, inaya niya agad ng kasalang babae. Ngunit hindi naman nawala sa isip niya si Anisa. Bagkus, lalo niya itong naiisip. Kailangan niya ang kanyang best friend.
Kaya nang muli silang magkita at nakita itong mukhang may asawa at anak na, hindi siya makapaniwala, lalo na nang malaman niya na anak niya pala ang bata at ang lalaki ay nagpapanggap lamang. Inamin ni Anisa ang tunay nitong nararamdaman sa kanya, na mahal siya na to, na hindi niya naman inaasahan, kasabay ng pag-amin na anak niya nga ang bata. Nagkalabuan sila ni Gail dahil na rin sa kagagawan nito. Nalaman niyang nagloloko lang sa kanya yung asawa, kaya agad siyang nag-file ng annulment at kay Anisa pa rin pala ang kanyang bagsak. Kung alam niya lang ay sana ito na lang ang pinakasalan niya, dahil una pa lang naman ito na talaga ang gusto niya na pinilit niya lamang kalimutan. Napagtanto niya na lamang ang lahat nang makita niya itong tila masaya sa piling ng iba. Noong una, ang akala niya ay kailangan niya lang si Anisa, pero mahal niya na pala ang kaibigan, at si Gail ang kailangan niya lang upang makalimutan si Anisa. Nagawa niya namang mahalin si Gail, ibinuhos niya dito lahat, pero niloko siya ng babae. Kaya siguro naman hindi masama kung susugal siya, lalo pat may anak na silang dalawa ni Anisa. Hiwalay na ako kay Gail. Masaya niya iyong binalita kay Anisa na inaalagaan ng kanilang anak. Mabuti yan, para hindi na rin sumasakit yung ulo ng daddy ko sa kasong hindi niya naman hawak, ang sinabi ng babae. Maliligawan na kita. Yun naman ang kanyang sinabi. Hindi na kailangan. Bakit naman? Kinakabahang tanong ng lalaki. Busted na ba siya agad? Huwag kang mag-isip ng ano dyan. Hindi ko na patatagalin pa dahil dun din naman ang punta nun. Kaya magpapakasal ako sa'yo dahil gusto ko rin naman na buo yung pamilya natin para sa anak natin. At mahal mo rin ako? Confident niyang sabi. Wow naman, parang ikaw naman hindi. Gusto mo tawagan ko si Malcolm na siya na lamang ang pakakasalan ko? Pananakot sa kanya ng babae. Joke lang naman. Joke lang din. Balita ko, may GF na yung tao. Kaya napayes siya dahil walang makakaagaw kay Anisa sa kanya at wala nang magtatangka pa. Ngunit akmang yayakapin niya si Anisa, umayak naman ang anak nila. Meron pala, nagkamali siya. Talo ka, natatawang sabi ni Anisa. Tumawa din si Draco na anak nila. Hay, buti na lang talaga mahal ko kayo. At niyakap ni Duke ang kanyang mag-ina. Masaya ako makilala ka, iha. Umuwi ng Pilipinas sa mga magulang ni Duke at agad siyang pinakilala ng lalaki sa mga ito. Sila kasi ang sumundo sa airport. Masaya din po ako makilala kayo. Ngiti niya namang sabi sa ina ni Duke na kanina pa nakatingin sa apo na buhat-buhat. Pwede ko bang mabuhat ang apo ko? Oo naman po. Agad na sagot ni Anisa sa ginang. Sino ba naman siya para ipagdamot ang apo na to? Napakagwapong bata, sabi ng ginang. Alam mo, nagtaka ko nung iba yung pakasalan ng anak ko. Ikaw ang bukang bibig niya sa akin. Pagkukwento ng ginang kay Anisa, kaya si Duke ay napakamot na lamang sa ulo. Talaga po? Kinukwento niya ako sa inyo? Tanong na Anisa sa ina ni Duke, sabay tingin sa lalaki. Kaya si Duke naman ay nahihiya. Bakit kasi kailangan pang pagkwentuhan? Oo naman, halos araw-araw kapag tumatawag siya sa amin. Sabi pa ng ginang, kaya napangiti na lamang si Anisa habang si Duke ay tila nahihiya pa rin. Naikwento na rin nila sa mga ito ang naganap at nagets naman ng mga magulang ng lalaki. Tara na po, doon na po muna kayo sa bahay. Ngiting sabi ni Anisa. Sige iha, sagot naman ng ginang. Pansin niyang medyo tahimik ang ama ni Duke hanggang sa makarating sila sa bahay ng kanyang mga magulang. Natutuwa ako makilala kayo. Kayo pala yung mga magulang ni Duke. Natutuwang sabi ng ina ni Anisa sa mga magulang ni Duke. Ganon din kami. Excited na din kami ng asawa ko sa wedding ng mga bata. Ma'am, hindi naman na kami bata. Pagsabat naman ni Duke. Oo nga, kaya nga nakagawa na kayo ng bata eh. Ang sabi naman ng daddy ni Duke. Kaya silang dalawa ni Duke ay napapayuko na lamang, samantalang si Draco ay natatawa. Kung umamin kasi kayo agad sa mga tunay niyong nararamdaman, ay di kasal na sana kayo ngayon. Pagdadaldal ng kanyang mami, kaya napapakamot na lamang si Anisa sa kanyang ulo. May taglay talagang kadaldala ng kanyang mami. Oo nga balae, bakit pa kasi ginawa nilang komplikado ang lahat? Naiiling naman na sabi ng ina ni Duke. Mami, nandito tayong lahat para pag-usapan ng kasal namin ni Duke. Hindi kami ni Duke. Sabi ni Anisa sa ginang. O bakit? Sino bang ikakasal, di ba kayong dalawa? Kaya kayo pa rin ang pag-uusapan. Ay, sabi na nga ba't may sagot ang kanyang ina? Naging mabilis ang kanilang pag-uusap. Ang mga magulang ni Duke ay doon muna pinatigil ng kanyang ina sa kanilang bahay. Ang tita Mauri niya ay nasabihan na rin niya sa kanyang naging desisyon at suportado pa rin ito. Samantalang si Gail ay nasa ibang bansa na ayon na rin sa mga magulang na to. Hanggang sa sumapit ng araw ng kanilang kasal,
Hindi pa rin makapaniwala si Anisa na ikakasal na siya sa lalaking dati ay kontento siyang kaibigan niya lang at okay lang siyang masaktan basta makita niya itong masaya. Hanggang sa umabot na sa part na You May Kiss the Bride, walang pag-aalinlangan siyang hinalikan ni Duke. Kasal na siya sa kanyang best friend, sa lalaking matagal niya na ring pinapangarap. Naging mahirap man nung una at kinilangan niyang itago yung anak nila, pero doon din pala mauuwi ang lahat. You wanna know some secret? Tanong sa kanya ni Duke pagkatapos nitong bumitaw sa kanilang halikan. Ano naman? Takang tanong niya sa lalaki. Ako yung unang nahulog sa ating dalawa. Ha? Naguguluhan niyang sabi. Sa ating dalawa, ako yung unang nagkagusto sa'yo. Paano nangyari yun? Nag-iwan pa ang lalaki ng tanong sa kanyang isipan. Basta, ako yung unang nahulog sa'yo. Pero hindi ako umamin dahil ayoko masira ang friendship natin at binaling ko yung atensyon ko sa ibang babae. Ganon din ako. Kung alam ko lang sana noong una pa lang, umamin na ako. Pero ang mahalaga ngayon ay naamin na natin sa isa't isa. At may anak na rin tayo na gusto ko pang dagdagan. Babae naman yung kamukha mo. Okay ba? Kung mag-uusap sila parang magkaibigan pa rin. Pero doon naman nagsisimula ang lahat. Diba sa pagkakaibigan at nauuwi sa love? Kaya minsan, dapat ka ring sumugal kung in love ka na sa kaibigan mo o best friend mo. Kaya umamin ka na bago ka pa umabot na magsisisi ka. At habang buhay mong pagsisisihan ang hindi mo pag-amin. Ngayon ay masaya na si Anisa kasama si Duke at ang anak nilang si Draco. Tapos kapag nabuntis siya, isusure daw nito na babae at ani naman ang kanilang ipapangalan. Natupad na ang matagal na pangarap ni Anisa, ang magkaroon ng sariling pamilya kasama ang kanyang best friend o kasama si Duke.